Si Scarlett Elvondemian ay engaged na kay Prince Kyle bago pa man sila ipanganak dahil sa isang kasunduan sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Gayunpaman ang kasunduan na iyon ay biglang napunit sa gitna ng isang magarbong bola nang itinigil ni Kyle ang pakikipag-ugnayan dahil sawa na siya kay Scarlett at ngayon ay gusto niyang makasama ang kanyang side chick na si Terraneza habang si Scarlett naman ay kilabot sa pagtataksil na ito. Nagpalakpakan ng mga bisita sa party para kina Kyle at Terraneza habang ipinapahayag nito na malapit na siyang pakasalan. Hindi niya maintindihan kung paano sila makakasakay sa douchebag na ito na kaka-kick off lang sa kanyang nobyo ngunit hindi nagtagal ay nalaman niya ang dahilan sa likod nito. Pinupuri ni Kyle si Terran mabait at matalinong babae habang si Scarlett naman ay asterisk lang na walang emosyon. Sinabi niya na ang pagpapanggap na maligayang engaged sa kanya sa nakalipas na 17 taon ay ang pinakamalaking kahihiyan ng kanyang buhay at talagang masaya siya na sa wakas ay makakalaya na siya sa kanya. Hindi pa madaling umatras si Scarlett at pinaalalahanan niya si Kyle na ang engagement ay naayos na ng kanilang mga magulang at hindi niya ito kayang kanselahin mag-isa. Sumagot si Kyle na maaari niyang kanselahin ang pakikipag-ugnayan ng hindi humihingi ng pag-aproba ng sinuman dahil si Scarlett ay isang maliit na kriminal na nanliligalig kay Terran dahil sa selos. Nagsimulang kumilos si Terran na parang biktima habang nagsimulang magsalita si Kyle tungkol sa kung paano siya binubuli ni Scarlett sa campus ng akademya. Tinawag ni Scarlett ang cup na iyon dahil first time niyang makilala si Terran ng personal dahil magkaiba sila ng klase. Gayunpaman si Kyle ay nagkaroon lamang ng dalawang mga selula ng utak sa simula at nawala ang mga ito pagkatapos na umibig kay Terran. Sa palagay niya ay sinusubukan ni Scarlett na insultuhan ang kanyang bagong kasintahan sa pamamagitan ng pagturo na ito ay nasa elite class habang si Terran ay mula sa normal na klase. Sinabi niya na sinabi sa kanya ni Terran ang lahat ng pagkakataong binyo-bully siya ni Scarlett kabilang ang pagkulong sa kanya sa banyo at pagtulak sa kanya pababa ng hagdan. He calls her a cruel villainess and Scarlett decides that she had enough of this man-child insulting her. Sinabi niya kay Kyle na wala na siyang pakialam sa mga akusasyon at tatanggapin din niya ang pagpapawalang bisa ng engagement. Gayunpaman humingi siya kay Kyle ng isang huling bagay bago nila wakasan ang kanilang relasyon para sa kabutihan. Ang prinsipe ay hindi payag na ibigay sa kanya kahit na iyon ngunit si Terran ay tiwala sa kanyang tagumpay at sinabi niya sa kanya na marinig ang kaawa-awang babae upang hindi siya magsisi. Sinimulan ni Kyle simping para sa kanyang kabaitan at pagkatapos ay tinanong si Scarlett kung ano ang gusto niya. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa kanila at nakipagkamao ng mahigpit na sinasabi kay Kyle na ang huling hiling niya ay suntukin ang mukha ng asong babae. Nagulat si Kyle sa kanyang pahayag at tinanong siya kung nasisiraan na ba siya ng bait ngunit sa halip na sagutin siya binato ni Scarlett ng suntok ang mukha ni Terra na may pinakamagagandang anyo na kahit si Muhammad Ali ay aprubahan. Gayunpaman sa likod ng solong suntok na ito ay isang mahabang backstory ng asno at para sa mas mabuti o para sa mas masahol pa kailangan nating pag-aralan ang lahat ng ito upang makita ang kabayaran. Mula pa noong maliit si Scarlett mahilig na siyang manghit ng tao at every other week. Pupukpok niya ang isang kapos palad na kaluluwang walang sense gamit ang kanyang mga kamao. Ang kanyang kapatid na si Leonardo ay palaging nagtuturo sa kanya tungkol sa kanyang marahas na hilig ngunit sinabi sa kanya ni Scarlett na ginagawa niya ito para sa higit na kabutihan. Habang alam ni Leonardo na iniligtas ni Scarlett ang isang karaniwang tao mula sa isang marangal na brat sa pagkakataong ito hindi niya makalimutan ang hitsura nito na may dugo sa kanyang buong katawan. Sinabi niya sa kanya na siya ay magiging bahagi ng marangal na lipunan sa isang seremonya sa lalong madaling panahon at dapat niyang ihinto ang pagsuntok sa mga tao at kumilos na parang isang ginang. Iyon ang magiging pinakamalaking hamon para kay Scarlett dahil nakilala niya ang hindi matiis na butas na si Kyle sa unang pagkakataon sa seremonya. Sinabi nito sa kanya na siya na ang magiging lingkod niya mula sa araw na iyon at ginamit ni Scarlett ang lahat ng kanyang lakas para pigilan ang pagnanasang suntukin siya sa mukha dahil alam niyang siya ang pangalawang prinsipe ng bansang ito pati na rin ang kanyang kasintahan. Iyon lamang ang simula ng kanyang paghihirap habang patuloy na binubuli at pinaglalaroan siya ni Kyle. Habang ang kanyang mga kamay ay nakatali sa sitwasyon ng kanilang pamilya kahit ang kanyang ama ay hindi makakatulong sa kanya dahil sila ay nakikitungo sa maharlikang pamilya. Kaya tiniis ni Scarlett ang pagpapahirap sa loob ng maraming taon. Sa kalaunan siya ay naging 15 at pumasok sa pambansang akademya na may matataas na marka at mabilis na nakakuha ng maraming tagahanga. Sa kasamaang palad nandoon din si Kyle at ipinahayag niya sa publiko na pagsisilbihan siya nito bilang kanyang alipin kahit sa akademya. Gayunpaman naging immune na si Scarlett sa pambubuli at pangungulit nito kaya nanatili itong naka-poker face habang nakikipag-usap sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw pumasok si Kyle sa kanyang silid-aralan sa isang napakarumi na kalooban at sinimulan siyang abusuhin habang sinasabing ibili siya ng tanghalian.
Humingi ng tawad si Scarlett at sinabing gagawin niya ito kaagad ngunit hindi pa nakontento ang butas at kinaladkad niya ito palayo para parusahan habang iniiwan ang mga barkada niya para bantayan ang mga babae para hindi sila manligaw sa mga guro. Hindi nagtagal ay nalaman ni Scarlett na naasar si Kyle dahil nabawasan siya sa regular na klase dahil sa kanyang masamang mga marka at gusto niyang ilabas ang pagkadismaya sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya. He decided to cut her hair and take them to his class as a trophy and even with Scarlett's seasoned patience that was pushing the line. She told him to stop or she's complained to her family but Kyle insulted her father calling him just a lapdog for the royal family. Ipapadala na sana ni Scarlett ang kanyang kaawa-awang A** sa kaharian ng anino ngunit sa kabutihang palad nasa malapit ang unang prinsipe Julius at agad siyang pumasok para itigil ang laban. Wala nang nagawa si Kyle sa harap ng kapatid at umalis na ito matapos itong ma-lecture. Alam ni Scarlett na babalik siya para abalahin muli siya ngunit nagpasalamat siya kay Julius sa pagligtas sa kanya. Sagot niya iniligtas lang niya ang kanyang nakababatang kapatid bago makipag-usap kay Scarlett na nagsimulang igalang ito sa kanyang magandang ugali. Alam niya na si Prinsipe Julius ang nangungunang kandidato para sa pagiging susunod na hari ngunit ang mga tiwaling maharlika ay natakot sa kanya at sinusuportahan nila si Kyle upang iligtas ang kanilang A. Gayunpaman ang paggalang na mayroon siya para sa unang prinsipe ay hindi nagtagal ay nauwi sa paninibugho nang malaman niyang si Julius ay nakakuha ng perpektong marka sa lahat ng mga paksa na nagtapos sa kanyang sunod-sunod na bilang ang nangungunang scorer. Naisip niya na talagang kakaiba at masipag si Julius ngunit nang lapitan siya nito at sabihin sa kanya kung gaano kadali makakuha ng buong marka na asar siya. She took it personally and worked really hard to beat him the next time pero kumalat ang chismis na kusa raw natalo si Julius dahil gusto nitong pasayahin siya. Lalong nadismaya si Scarlett dito at napagdesisyonan niyang baliwalain na lang siya ng buo ngunit patuloy pa rin siyang ginugulo ni Julius. Sinundan pa niya ito pagkatapos ng klase. Asking how things going between her and Kyle and Scarlett suddenly realized that Kyle has not made any attempts so far as her lately sa kabila ng kahihiyan na dinanas niya noong isang araw. Napagtanto niya na hinahabol siya ni Julius para lumayo si Kyle at halos makita niya ito sa positibong liwanag. Biglang nanligaw si Julius sa kanya at mahuhulog na sana si Scarlett dito. Kung hindi niya ito tinawag na isang kawili-wiling nilalang. Nabigla siya sa mga sinabi nito ngunit hindi pala nagsisinungaling si Julius at talagang inakala niya na si Scarlett ay isang kawili-wiling nilalang na dapat pag-aralan at nag-iingat pa siya ng mga tala tungkol dito. That was the point she started hate Julius and wished to punch him along with Kyle someday. Bumalik sa kasalukuyan ang lahat ng kanyang galit sa wakas ay nakahanap ng isang exit point sa anyo ng mukha ni Tyrion. Sa isang suntok pinalipad siya ni Scarlett at kinatok ang dalawa pang lalaki kasama niya. Nagulat si Kyle dito at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya at malamig na sumagot si Scarlett na naabala siya sa kanyang malupit na pananalita at kinailangan ni Tyrion na magbayad ng halaga para doon. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa pulutong ng mga natulala na maharlika lubos na alam na ang bawat isa sa kanila ay isang tiwaling bastard. Nagalit siya sa kanila dahil nag-celebrate sila noong kinansela ni Kyle ang engagement kaya isinusuot niya ang kanyang punching gloves na palagi niyang kasama sakaling may emergency. Nataranta ang mga maharlika at tinawag ang mga gwardya ngunit agad silang pinatulog ni Scarlett gamit ang mahika bago isa-isang binatukan ang mga maharlika. Ang mga maharlika ay nagsimulang humiling sa sinuman na protektahan sila na nag-aalok ng kanilang mga alipin bilang kapalit kahit na ang pangangalakal ng alipin ay ilegal sa bansa. Napagtanto ni Scarlett na ang mga lalaking ito ay hindi nire-recycling na mga basura at walang magiging bigat sa kanyang konsensya kung kakatok niya silang lahat na walang sense. Kaya inactivate niya ang kanyang espesyal na time magic para mapalakas ang kanyang bilis at sinimulan ang kanyang pagrampa gamit ang kanyang mga kamao na may rating na E para sa lahat. Sa lalong madaling panahon ang lahat ng mga maharlika ay nasa lupa. Huling natitira si Kyle at naiihi na niya ang kanyang pantalon matapos makita ang totoong anyo ni Scarlett. Sinabi niya sa kanya na oras na niya ngayon at nang malapit na niya itong suntukin pumunta doon ang kanyang kapatid na si Leonardo upang pigilan siya. Gayunpaman huli na siya at sinuntok ni Scarlett si Kyle sa isang pader pakiramdam niya ay talagang na-refresh. Habang si Leonardo ay kilabot na makita ang mga maharlika na nakakalat sa lupa si Julius ay talagang nalibang. Muntik nang matukso si Scarlett na sampilin din siya sa mukha pero nagpasya siyang huwag nang lumayo ngayon. Pumunta siya kina Julius at Leonardo upang batiin sila at tinanong nila siya kung ano ang dahilan sa likod ng kanyang marahas na pagsabog. Sa una nagsasalita si Scarlett tulad ng ChatGPT na nagsasabi na gumawa sila ng mga hindi masabi na krimen at pagkatapos ay sinimulang bigyang katwiran ang kanilang sarili kaya pinarusahan niya sila kaagad. Ngunit nang hilingin sa kanya ni Julius na ibigay sa kanya ang eksaktong mga detalye tumugon siya na asar sila sa kanya kaya pinatumban niya sila.
Nagkaroon ng mini heart attack si Leonardo nang marinig ito ngunit nagsimulang tumawa si Julius. Sinabi na nais niyang may mag-imbento na ng mga kamera dahil gusto niya talagang makita kung paano tinalo ni Scarlett ang lahat ng mga Maharlika. Sinabi niya na dapat ay hinintay niya itong pumunta dito upang simulan ang kanyang matamlay ngunit sinabi sa kanya ni Scarlett na ito ay isang hindi makatwirang kahilingan. Samantala ang kanyang kapatid ay nagsimulang mawala ng kontrol. Iniisip ang mga kahihinatnan ngunit tiniyak sa kanya ni Julius na siya ang bahala sa mga bagay dito. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Scarlett at bumagsak sa lupa na sinalo ni Julius ang kanyang ulo bago pa siya bumagsak sa lupa. Pagkalipas ng 3 araw nagising si Scarlett nang marinig ang tunog ng mga kampana sa kanyang ulo. Habang unti-unti siyang nagkakamalay na pagtanto niya na ginamit niya ang labis na kapangyarihang biniyayaan sa kanya ni Cronoa ang Diyos ng panahon. Gayunpaman sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata nakita niya ang isang katulong sa ibabaw niya na nakatutok sa kanya ng kutsilyo. Mahinahong tinanong ni Scarlett ang kasambahay kung sino siya ngunit sinigawan siya nito na mamatay at sinubukan siyang saksakin. Gayunpaman hindi niya matalo ang oras ng reaksyon ni Scarlett at agad na nasuntok sa pader. Patakbong lumapit si Leonardo nang makarinig ng malakas na tunog mula sa silid ng kanyang kapatid na babae at nabigla siya nang makitang ang unang bagay na ginawa niya pagkabalik sa kanyang katinoan ay ang pagsuntok sa isang tao. Anyway sinasabi niya sa kanya kung gaano siya nag-aalala para sa kanya. Nang pumasok si Julius sa silid ng mag-refresh si Scarlett ipinaalam sa kanya ni Julius na opisyal na nakansela ang pakikipag-ugnayan nila ni Kyle sa pahintulot ng kanilang mga pamilya. Si Kyle ay pinalayas mula sa mana ng Maharlikang pamilya dahil sa pagtatanggol sa mga Maharlika na sangkot sa pangangalakal ng alipin at lahat ng Maharlika sa party ay naaresto na rin. Natuwa si Scarlett sa narinig at tinanong niya si Julius kung paparusahan din siya. Sinabi niya sa kanya na siya ay masyadong mahalaga para sa Maharlikang pamilya upang maparusahan ngunit hanggang sa mawala ang bagay na ito siya ay mahihirapang maghanap ng lalaking handang pakasalan siya. Gayunpaman mayroon din siyang magandang balita para sa kanya. Sinabi ni Julius kay Scarlett na ang kanyang kamakailang pagkilos ay naging isang sikat na kwento sa buong kaharian at pinag-uusapan siya ng mga tao na parang siya si Batman. Tinatawag nila siyang Bloodstained Lady na nagpadala ng mga sangkawin ng masasamang Maharlika sa bilangguan gamit lamang ang kanyang mga kamao at siya ay tulad ng isang bayani sa kanilang lahat. Nalungkot si Leo nang marinig ang isa pang nakakatakot na palayaw para sa kanyang kapatid ngunit sinabi sa kanya ni Julius na may mas mahahalagang bagay na kailangan muna nilang harapin. Sa mga Maharlika na naaresto maraming kilalang pangalan ang may hawak ng mga opisina sa gobyerno ngunit ang pinakamalaking hamon nila ay ang punong ministro na naging pinakamalaking taga-suporta ng paksayon ni Kyle. Sinabi ni Julius na pinaghihinalaan din ng hari ang katiwalian sa pangkat ni Kyle kaya bumuo siya ng isang organisasyon na tinatawag na CIO2 upang imbestigahan ito at si Leo ang kasalukuyang pinuno nito. Pagkatapos ay tinawag niya ang isa sa kanilang mga ahente na siyang unang taong nakalusot sa paksayon ni Kyle at nagdala ng mahalagang impormasyon. Ang ahente pala ay si Sigurd isang allipiers ni Kyle na agad na humingi ng paumanhin kay Scarlett dahil sa naging walang pakundangan sa kanya sa lahat ng oras na ito. Sumagot si Scarlett na karapat-dapat siyang makakuha ng Oscar para sa kanyang mapagkakatiwalaang pagganap at si Sigurd ay nag-aalala habang pinag-uusapan iyon. Binigyan siya ni Julius ng pahintulot na suntukin siya kung gusto niyang itago ang mga bagay at kinuha ni Scarlett ang alok. Gayunpaman bahagya niyang tinapik si Sigurd sa pisngi dahil ilang beses na rin niya itong iniligtas habang nagtatrabaho para kay Kyle. Pagkatapos nito umalis siya na pagtanto na sa wakas ay malaya na siyang gawin ang anumang gusto niya ngayong hindi na siya nakatali kay Kyle. Ang unang bagay sa kanyang listahan ay ang pagtatanong sa kasambahay na nagtangkang pumatay sa kanya sa umaga. Pumunta si Scarlett sa bodega kung saan nakalok ang kasambahay na si Nanako ngunit nalaman niyang naitapon na ng dalaga ang kanyang mga damit. Bigla siyang inatake ng isang mabangis na pusa ngunit hinampos ito ni Scarlett at natukoy na ang katulong ay talagang isang hayop na nagbabago ng hugis. Sinabihan niya si Nanako na bumalik sa anyo ng tao para makapag-usap sila at lumalabas na lalaki pala talaga ang dalaga. Determinado siyang patayin si Scarlett sa lahat ng paraan at napagtanto niya na dahil sa alipin sa dibdib nito ang dahilan kung bakit siya sumusunod sa anumang utos ng kanyang amo. Tinanong niya si Nanako kung handa siyang sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang Panginoon kung maaari niyang palayain siya at sinabi niya sa kanya na magpatuloy at subukan ito. Tinanggap iyon ni Scarlett bilang oo at agad siyang itinulak sa lupa bago gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang baligtarin ang oras sa kanyang slave crest. Sa mundong ito ang lahat ng tao ay ipinanganak na pinapabore ng isang Diyos ngunit karamihan sa mga tao ay hindi napagtanto kung sinong Diyos ang nagpala sa kanila. Ang mga nakakaalam na maaari nitong gamitin ang mga kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos at si Scarlett ay pinagpala ni Cronoa ang Diyos ng panahon na siyang dahilan kung bakit lubos siyang pinahahalagahan ng Maharlikang pamilya.
Ginagamit niya ang kapangyarihan ni Krenoa upang maibalik ang katawan ni Nanaka sa kondisyon bago siya alipin ngunit napapagod siya nito. Anyway, pinanghawakan ng Twink ang kanyang pangako at sinabi kay Scarlett na ang nagpadala sa kanya dito ay si Prime Minister Godwin. Ang anak ni Godwin ay kabilang sa mga biktima ni Scarlett sa party at inutusan niya si Nanaka na patayin siya ngunit ipinadala siya dito bago pa man iyon upang tiktikan ang kanyang pamilya. Sinabi ni Nanaka kay Scarlett na si Godwin ay isang tusong tao na nagpapadala ng mga especially iya sa lahat ng marangal na pamilya upang malaman ang kanilang mga sikreto at pagkatapos ay blackmail sila sa pagsali sa deal ng alipin upang sila ay mahulog ng mas malalim sa kanyang bitag. Well, sapat na iyon para kay Scarlett at naghahanda siyang bisitahin ang bahay ni Godwin para yakapin ang kanyang A. Sinabihan siya ni Nanaka na huminto dahil laging napapalibutan si Godwin ng mga gwardya ngunit hindi iyon makakapigil kay Scarlett kaya sinabi sa kanya ng tumitawid na katulong na makakahanap siya ng mas magandang pagkakataon na talunin siya kapag dumalo siya sa isang subasta ng alipin sa loob ng isang linggo. Hindi pa niya alam ang lokasyon ng auction ngunit ipinangako niya kay Scarlett na maaari siyang makipag-ugnayan sa mga ngalakal ng alipin dahil handa siyang gawin ang lahat para makaganti sa bastard na umalipin sa kanya at sa marami pang ibang tao sa kanyang species. Natutuwa si Scarlett na tanggapin ang kanyang tulong at isama siya, hindi alam na narinig ni Julius ang kanyang buong plano. Makalipas ang ilang araw, pumunta sina Scarlett at Nanaka sa mga slums para hanapin ang mga ngalakal ng alipin at nagkwento siya tungkol sa isang tipak ng mithril na binili niya mula sa isang bata para sa isang gintong barya. Sinabi sa kanya ni Nanaka na naskam siya ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Scarlett. Pagkatapos ay lumingon siya kay Julius na sumama sa kanila nang walang imbitasyon. Sa una sinabi niya na gusto niyang matuto pa tungkol sa kanyang mga tao dahil makakatulong iyon sa kanya na maging isang mas mahusay na hari ngunit nang pinindot siya ni Scarlett ipinagtapat niya na narinig niya ang kanyang pag-uusap at napagtanto na hindi niya palalampasan ang nakakatuwang pagkakataong ito na makita ang ilang mga lalaki na natamba ng walang kabuluhan. Sa sandaling iyon isang grupo ng mga thugs ang dumating doon at Scarlett ay nasa sabik na siya ay may isang tao upang matalo. Gayunpaman sinabihan siya ni Nanaka na panatilihin ang kanyang mga tendensya sa pakikipaglaban sa kanyang pantalon dahil maaari siyang magsalita ng paraan para makaalis dito. Nilapitan niya ang mga tulisan at nag-alok na bayaran ang mga ito kung dadalhin nila sila sa negosyanteng nagngangalang Junk ngunit tumanggi silang makipagnegosyo sa mga mahihinang taong katulad nila. Pinag-uusapan nila kung paano sinabi sa kanila ng isang bata na ang isang hanggal na mayamang babae ay bumili ng isang bato mula sa kanya para sa isang gintong barya at nagpasya silang samantalahin iyon. Binugbog din nila ang bata at kinuha ang kanyang gintong barya sa daan upang ipakita ang malakas na biktima sa mahihina at ang marinig iyon ay ikinagalit ni Scarlett. Siya ay nagpasya na ang mga taong ito ay karapat-dapat sa isang bogbog at pinahuhusay ang kanyang lakas bago gamitin ang kanyang kapangyarihan upang pabilisin ang kanyang bilis. Mabilis niyang pinatay ang tatlo sa mga tog at pagkatapos ay sinasaka ni Aura ang natitirang dalawa na napagtanto na nakikipag-ugnayan sila sa kasumpa-sumpa na marahas na babaeng Maharlika. Anyway, pinatumba ni Scarlett ang eye patch guy at saka lumingon sa huling natitirang bandido na nagsabi na ang malakas na biktima ay ang mahina. Sinabi niya na sa pamamagitan ng kanyang loika malaya siyang gawin ang anumang bagay sa kanya at humingi siya ng awa na nangangakong ibabalik ang pera sa bata. Sinabi sa kanya ni Scarlett na magagawa niya ito pagkatapos mabugbog ngunit agad na ginamit ng tog ang lokasyon ng mga ngalakal ng alipin bilang bargaining chip. Gayunpaman may kalokohang ibinunyag niya kaagad ang lokasyon at pinasalamatan siya ni Scarlett bago siya pinaalis. Bumalik siya kay Julius na pumapalakpak para sa kanya at nagtanong kung ano ang ginagawa niya habang nakikipaglaban siya. Tinanong niya ito kung dapat ba siyang pumagitna at agad na tumanggi si Scarlett. Pagkatapos noon nagpa siya si Julius na makipag-usap sa negosyanteng alipin ng mag-isa sa takot na baka makilala niya si Nanaka o baka bugbugin siya ni Scarlett ng walang kabuluhan bago kumuha ng anumang impormasyon mula sa kanya. Nagawa niya ito sa loob ng ilang minuto sa pamamagitan ng pagbluff at pagbabante sa kanya at nahanap niya ang lokasyon ng susunod na subasta ng alipin. Sa pagbabalik tinawag ni Scarlett si Julius na isang potensyal na manluloko at tumugon siya na mas mabuti pa rin ito kaysa sa pagiging isang marahas na baliw. Nagtataka si Nanaka kung ito ba ang genre ng enemies to lovers na marami na niyang narinig tungkol sa ngunit pagkatapos ay biglang sina Scarlett at Julius ay napunta sa parehong pahina habang nagtatanong sila sa kanya tungkol sa mga ideya upang makalusot sa auction. Di nagtagal binisita ni Scarlett ang isang Maharlika na nagngangalang Zatharen na talagang ang mga ngalakal ng alipin na ang contact ay ibinigay sa kanila ni Junk. Tuwang-tuwa si Zatharen na makakita ng bagong customer sa kanyang harapan ngunit sinabi pa rin niya kay Scarlett na hindi tulad ng babae na pumunta at makipag-usap sa isang mababang buhay na tulad ni Junk para lamang maabot siya kapag maaari niyang tanungin ang sinumang Maharlika na kilala niya para sa kanyang address.
Sabi naman ni Scarlett baliwala lang ngayon at saka tatanungin si Zatharen tungkol sa relasyon nila ni Junk. Sinabi ni Zatharen na wala silang anumang relasyon sa negosyo at kinuha lang niya ang Junk upang dalhin sa kanya ang anumang potensyal na mahalagang alipin na napupunta sa mga slum. Tinanong siya ni Scarlett kung ano ang ibig niyang sabihin doon at sumagot siya na ang mga dwarf duwende, beastmen at iba pang mga species ay nabibilang sa mahalagang kategorya. At pagkatapos ay itinuro niya si Nanaka na nagsasabi na ang beastman ay isa ring talagang mahalagang specimen. Habang nababalisa si Nanaka sa pagdinig nito, tinanong ni Scarlett si Zatharen kung paano niya nalaman na ang kanyang lingkod ay isang beastman at sumagot siya na mayroon siyang sapat na karanasan sa linyang ito ng trabaho. He starts laughing with that and Scarlett is almost tempted to beat the crap out of him right there. Ngunit pinigilan siya ni Nanaka, sinabi na kailangan nilang manatili sa plano. Anyway, kapag tumigil sa pagtawa ang may sakit na bastard, tinanong niya si Scarlett kung anong klaseng alipin ang gusto niya. Sinabi niya sa kanya na narinig niya ang tungkol sa isang subasta ng alipin na gaganapin sa kabisera sa lalong madaling panahon at gusto niyang dumalo doon. Nagseryoso si Zatharen sa narinig at sinabing para makasali sa auction kailangan niyang ma-verify. Para dyan kailangan niyang ihayag ang kanyang katayuan sa ibang tao sa auction circle at bumili o magbenta ng hindi bababa sa 6 na alipin. Nag-aalok sa kanya si Scarlett ng anumang halaga ng pera na gusto niya, ngunit sinagot ni Zatharen na hindi ito tungkol sa pera. Sa halip, sinabi niya na kung maibibigay niya sa kanya ang mga aliping hayop na mayroon siya, dadalhin siya nito sa auction bilang anak ng isang malayong kamag-anak. Galit na galit si Scarlett nang marinig ito, ngunit kahit papaano ay nakontrol niya ang kanyang galit at magalang na ngumiti. Sinabi na kung ito lang ang kinakailangan upang makapasok sa auction, handa niyang ibigay ang alipin sa kanya. Maya-maya pa ay umalis na si Scarlett at Nanaka sa mansyon at hindi pa rin siya makapaniwala na ang pangangalakal ng mga alipin ay isinasagawa ng lantaran sa kaharian. Natutuwa din siya na gumana ang lahat ayon sa plano at kumilos si Zatharen ng eksakto tulad ng hinulaan ni Nanaka. Nagulat din si Nanaka nang makitang hindi ginagamit ni Scarlett ang kanyang mga kamao upang lutisin ang lahat ng kanyang mga problema at sinimulan niya itong kurutin para sa biro. Sa pag-uwi nila pagkatapos nito, tinanong ni Scarlett si Nanaka kung sigurado ba siya tungkol dito dahil kahit na maalis niya ang kanyang slave crest pagkatapos hindi niya ito mapoprotektahan kapag siya ay isang alipin. Sumagot si Nanaka na parang isusubasta siya at hindi niya hahayaang masaktan ng sino man ang kanyang paninda bago ang auction. Idinagdag niya na ginagawa niya ito upang mabayaran ang krimen ng pagtatangka na patayin siya at pagkatapos ay biglang nagsimulang humikab. Nauunawaan ni Scarlett na ang beast folk ay halos aktibo sa gabi at natutulog sa araw at sa susunod na sandali si Nanaka ay nagbago sa kanyang anyo ng hayop habang siya ay nakatulog sa mga bisig ni Scarlett. Dinala niya siya pabalik sa inn kung saan naghihintay sa kanila si Prinsipe Julius. Sinabi sa kanya ni Scarlett na matagumpay ang mga negosasyon at laking gulat niya nang marinig niya na kaya niyang hawakan ang sitwasyon nang hindi sumuntok sa sinuman. Naiinis na si Scarlett sa komentong ito at pagkatapos ay sinabi ni Julius na dapat ay kasama niya ito upang makita ang pambihirang pagkakataong ito kung saan nalutas niya ang mga bagay ng walang karahasan, ngunit ang prinsipe ng bansa ay hindi maaaring lumabas upang bumili ng mga alipin. Walang plano si Scarlett na makipagdeal sa kanya kaya sa sandaling pinahigi niya si Nanaka, nagpasya siyang lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Sinabi ni Julius na pareho ang iniisip niya at sinasamahan niya ito na nananatiling malapit sa kanya sa lahat ng oras. Naiirite si Scarlett dito, ngunit patuloy siyang sinusundan ni Julius na sinasabing may negosyo siya sa kalyeng ito. Noon lang tumawag ang isang apple pie merchant na nagsasabing may offer siya para sa mga cute na babae. Sinabi niya kung bibili siya ng isang apple pie, bibigyan niya siya ng isang libreng mansanas at nagpasya si Julius na samantalahin ang alok at bumili ng 2. Susunod, sinubukan ng isang mangangalakal ng alahas na magbenta sa kanya ng ilang murang alahas at binili din iyon ni Julius, ngunit hindi bago tumawad. Bumili rin siya sa isang makulimlim na manghuhula at tinanong ni Scarlett kung ano nga ba ang negosyo niya sa kalyeng ito. Sumagot si Julius na gawa-gawa lang niya iyon at tinawag niyang cute si Scarlett dahil sa paniniwala niya sa isang halatang kasinungalingan. She is really pissed at him at sinuntok ang malapit na pader dahil hindi niya kayang masuntok ang prinsipe sa mukha. Tumawa lang si Julius doon at saka binigyan siya ng apple pie na nagpaparamdam kay Scarlett na parang lumilipad siya sa langit. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Julius sa panunokso sa kanya, ngunit tumugon siya na hindi niya mapanalunan ang kanyang paghingi ng tawad sa pamamagitan lamang ng isang apple pie. Gayunpaman, ang pagdaragdag ng isa pang apple pie doon ay gumagana at mabilis na pinatawad siya ni Scarlett. Pagkatapos nito, sinabi ni Scarlett na alam ni Julius ang layout ng lungsod at tumugon siya na madalas siyang lumalaktaw sa mga klase upang tuklasin ang lungsod.
Tinanong niya kung ano ang pakiramdam niya nang makita ang palengke at sinabi ni Scarlett na kapag pinadalhan siya ni Kyle para bumili ng tinapay para sa kanya wala siyang gaanong oras upang tumingin sa paligid. Gayunpaman ngayon na nakita niya ito ang palengke ay mukhang isang masayang lugar. Natutuwa si Julius na nagustuhan niya ito at sinasabi niya na sa tuwing pumupunta siya rito gusto niyang makita niya ang lugar na ito. Nagtataka si Scarlett kung sumama ba siya dahil lang sa gusto niyang magpakita sa kanya at iniisip niya na kung sinabi lang niya ito hindi siya maiirita. Biglang nagsimulang magmonolog si Julius na sinasabing ayaw niya sa pagiging bored. Mula pa noong bata siya ang mga bagay na nakakaakit sa kanya ay pangit at baluktot na mga bagay. Lagi siyang napapaligiran ng mga hanggal na maharlika na gustong makapasok sa kanyang magagandang libro at kailangan niyang patuloy na kumilos sa harap nila. Gayunpaman pagkatapos ay nakita niya si Scarlett na hindi naman interesado sa kanya. Isa pa nakita niyang binyo-bully siya ng kanyang nakababatang kapatid kaya nagpa siyang kausapin ito. He told her that he can complain to his dad if Kyle was scared her but Scarlett just gave him a creepy smile as she said that he just cracked a nice joke. Iyon ang sandaling nagkaroon siya ng lubos na atensyon at hindi siya tumigil sa paghahanap sa kanya ng interesante. Muli niyang sinabi na nakakainip ang karamihan sa mga bagay sa mundo ngunit ayaw niyang maging bored. Kaya naman sinisikap niyang panatilihin ang mga kawili-wiling bagay sa paligid niya at sa ngayon wala nang mas interesante sa kanya kundi si Scarlett. With that he suddenly leans in for a kiss to her cheeks and Scarlett is dumbfounded. Sinabi ni Julius na hindi ito ang tradisyonal na romantikong pag-ibig ngunit tiwala siya na gusto niya ito at mahal na mahal siya nito. Kinagabihan habang nakaupong mag-isa si Scarlett sa kanyang silid hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Humiga siya sa kama iniisip kung ang halik ay isa pa sa mga pakulo ng prinsipe para inisin siya. Kinabukasan muling nakipagkita si Scarlett kay Zathrian at sinabi sa kanya na ibibigay niya si Nanaka sa kanya ngunit dapat niyang tuparin ang kanyang pangako. Pumayag siya pero bago iyon humingi siya kay Scarlett ng patunay na beast folk talaga ang alipin. Tinanong niya siya kung wala itong tiwala sa kanya at sumagot siya na patakaran lang niya na kumpirmahin ang mga kalakal bago tanggapin ang mga ito. Inutusan ni Scarlett si Nanaka na mag-transform at agad siyang naging pusa o aso o kung ano pa man ang nilalang na iyon. Natuwa si Zathrian nang makita iyon at sa sandaling iyon pumasok sa silid ang isang malaking nakakatakot na lalaki na may mga pangil na lumalabas sa ibabang panga. Tinitigan niya si Scarlett at tinanong kung siya ba ang alipin na kinukuha nila ngayon. Sinabi ni Zathrian sa alipin na nagngangalang Donovan na si Scarlett ang kanilang costumer at ang beast folk na kasama niya ay ang alipin. Malinaw na hindi nasisiyahan si Nanaka na makita siya at napagtanto din ni Scarlett na si Donovan ay isang kalahating tao at kalahating mahiwagang hayop na ginagawa siyang isang lycanthropy. Humingi ng paumanhin si Zathrian para sa bastos na pag-uugali ng kanyang alipin at pagkatapos ay sinabihan siyang kunin ang hayop. Nasa sabik si Donovan na makita ito at sinabi na ang mga beastmen ay kilala sa kanilang mabilis na pagbabagong buhay. Nilagyan niya ng metal na kwelyo ang leeg ni Nanaka at sinimulang hilahin siya palayo ngunit tumanggi si Nanaka na ikinagalit niya. Iniswing niya ang kanyang barb na letigo sa hangin upang tamaan siya ngunit biglang hinawakan ni Scarlett ang letigo gamit ang kanyang mga kamay. Sinabi niya kay Zathrian na ang kanyang alipin ay medyo maayos at kung wala siyang lakas ng loob na parusahan siya magagawa niya ito para sa kanya. Sinisiraan lang siya ni Donovan at kahit si Zathrian ay minamaliit si Scarlett na sinasabi sa kanya na huwag ay provoke ang kanyang alipin dahil isa itong dating isang rank adventurer. Sinabi niya na kailangan niyang maging kasing lakas ng isang kapitan ng kabalyero upang ibagsak siya at tinanong siya ni Scarlett kung bakit ito mahalaga at nalilito at sinabi sa kanya na nag-aalala lang siya sa kanya. Ngunit pagkatapos ay ipinahayag ni Donovan na huli na ang lahat. Hindi niya hahayaang lumakad ang isang babae sa kanyang pagmamataas at nagpasya siyang turuan siya ng leksyon. Sinimulan niyang hilahin ang letigo mula sa kanya ngunit hindi niya ito maalis sa mahigpit na pagkakahawak ni Scarlett. Lalo pa siyang nagsisikap at sinabihan siya ni Zathrian na itigil na ang pagbibiro dahil walang paraan na manalo ang isang babae laban sa isang lalaki sa mas mataas na kategorya ng timbang. Sumagot si Donovan na seryoso niyang sinusubukan ang kanyang makakaya at pagkatapos ay tinanong ni Scarlett si Zathrian kung si Donovan ay ilalagay din para sa auction. Sumagot siya na pananatilihin niya si Donovan bilang kanyang personal na bodyguard at tagapagsanay para sa iba pang mga alipin at iyon ay magandang balita para kay Scarlett dahil hindi niya kailangang mag-alala ng labis tungkol sa pagkawala nito ng halaga pagkatapos na magkaroon ng kaunting pinsala. At pagkatapos ay biglang itinapon ni Scarlett si Donovan sa hangin bago siya sinuntok sa stratosphere. Napanganga ang mga flabbers ni Zathrian nang makita ito ngunit walang pakialam si Scarlett sa kanya. Bumaling siya kay Nanaka at tinanggal ang kwelyo nito para makitang dumudugo ito.
Ginagamit niya ang kanyang healing magic upang gamutin ang kanyang mga sugat at niyakap siya na sinasabi sa kanya na babalik siya sa lalong madaling panahon at pansamantala dapat niyang tiisin ang mga problemang kinakaharap niya rito. Lumingon si Scarlett sa Maharlika tungkol sa sirang bintana at sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang magbayad para sa pagpapaayos. Pinasalamatan pa niya ito sa pagdidisiplina kay Donovan dahil palagi niyang hindi ginagawa iyon sa kanyang sarili. Sa sandaling bumalik si Scarlett sa kanyang nakita niya ang isang pamilyar na karwahe na nakaparada sa labas ng pinto. Lumalabas dito ang kapatid niya at galit na galit ito sa kanya. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang sabihin sa kanya ang buong kwento kapag nakarating na sila sa kabisera at nang makita ni Scarlett si Julius sa karwahe, isinumpa niya ito sa pagiging isang inutil na prinsipe na hindi man lang napigilan ang kanyang kapatid na malaman ang tungkol sa kanila. Sa sandaling makarating sila sa kabisera nagsimulang uminom si Leo ng matapang na alak sa mesa ng tsa at tinanong ang parehong Julius Scarlett kung mayroon silang anumang sentido komon. Tinanong niya kung paano nila itataya ang kanilang buhay ng ganoon casual ngunit sumagot si Julius na natagpuan nila ang lokasyon ng subasta ng alipin kaya ayos lang. Huminahon si Leo bago sabihin na nag-research din siya at nalaman niyang si Prime Minister Godwin ang mismong nag-oorganisa ng auction. Sinabi sa kanya ni Scarlett na ang auction ay sa loob ng 2 araw at si Leo ay nataranta habang siya ay nagsimulang magplano ng mga bagay para sa malaking misyon. Pansamantala sinimulan ni Scarlett na titigan si Julius nang umiti at nagtanong kung gusto niya ng apple pie tulad noong nakaraang araw. Naiinis siya sa kanya nang walang dahilan ngunit pagkatapos ay pinutol sila ni Leo sinabing nakaisip siya ng isang plano. Una gusto niyang bumalik si Scarlett sa bahay ngunit tumanggi ito sinabi na ito ang tanging bagay na hindi niya magagawa. Iniisip ni Leo na ang tanging dahilan na nag-uudyok sa kanya ay ang pagsuntok kay Godwin sa mukha ngunit tumugon siya na higit pa iyon. Sinabi niya na mula pa noong siya ay maliit nakita niya na ang mabubuting tao ay nagdurusa habang ang masasamang Maharlika ay patuloy na umuunlad. Naniniwala siya na ang mga sakam na masasamang bastard ay hindi maaaring parusahan gamit ang normal na paraan at kailangan niyang gumawa ng isang bagay tungkol sa kanila sa kanyang paraan. Bigla siyang bumangon na sinasabi na ang mga makasarili at sakam na Maharlika ang pinakakasya siyang pantirya upang masuntok. Sina Leo at Julius ay may mga karaniwang reaksyon sa kanyang marahas na ugali at sinabi ni Scarlett na ang mga normal na tao ay hindi man lamang matatalo ang mga Maharlika ngunit dahil siya ay anak ng isang mataas na ranggo na duke magiging maayos siya. Sumangayon si Julius sa kanya labis na ikinadismaya ni Leo na natatakot na ang pagiging marahas ni Scarlett ay masira ang reputasyon ng kanilang pamilya. Gayunpaman ang mas malaking problema ay ang mga tao mula sa Vanquish Empire ay maaaring naroon sa auction. Parehong natense sina Scarlett at Julius sa pagdinig tungkol doon dahil ang Vanquish Empire ay nakipag-away sa kanilang Palestine Kingdom sa nakalipas na 300 taon. Kilala sila bilang mga malupit na tao na gumagalang sa kapangyarihan bilang ang tanging hierarchy at pinamumunuan sila ng malalakas na Dragon Riders. Kahit na nagsimula ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa kamakailan kinumpirma ni Leo ang balita na ang Vanquish Air Force ay nakipag-ugnayan kay Godwin kamakailan. Nagkataon kasabay nito nakikipagpulong si Godwin sa ilang opisyal mula sa Vanquish Aerial Army. Siya ay galit na galit kay Scarlett dahil sa pagbagsak ng partido ni Kyle at pagkadiskaril sa kanilang mga plano at hiniling sa mga sundalo na paalisan siya. Malugod na tinanggap ng pulang sundalo ang misyon at lumipad palayo sa kanyang dragon. Pero hindi natutuwa si Godwin sa kanyang maangas na ugali. Noon lang sinabi sa kanya ng isang batang babae na kalimutan ang tungkol sa mga Dragon Riders at tingnan kung ano ang nakuha niya. Tinutukan niya ng baril si Godwin. Ngunit dahil hindi pa naimbento ang mga baril sa mundong ito hindi pa niya alam kung ano iyon. Sinabi sa kanya ng batang babae na ito ay regalo mula kay Goddess Palmia at inilabas ni Godwin ang kanyang pendant sinabi na mayroon na siyang regalo mula sa kanya. Hindi niya akalain na may magagawa ang cylinder na mukhang nakakatawa. Ngunit habang pinaputok ng babae ang isang flower vase na may pistol nagulat siya. Ang babae ay lumabas na walang iba kundi si Terren ang side chick ni Kyle at sinabihan niya si Godwin na gamitin ang sandata na ito na maaaring pumatay kahit na ang pinaka-nakakatakot na mga kaaway upang manalo sa kanyang paparating na mga laban. Hindi nagtagal dumating ang araw ng auction at kinakabahang tinanggap ni Zap si Scarlett sa auction house. Binigyan niya siya ng maskara na malamang na walang gagawin para itago ang kanyang mukha at pinasalamatan siya ni Scarlett na hilingin sa kanya ang magandang kapalaran para sa auction ngayon. Gayunpaman napangiti siya sa sarili alam na ito na ang huling auction para sa kanya at sa lahat ng douchebag nobles na kasali. Pagkatapos ay inakay ni Zap si Scarlett sa bulwagan at patuloy niyang iniisip ang kanyang diskarte. Matapos nilang makuha ang lokasyon ng auction agad na pinalabas ni Julius ang mga ahente mula sa kanyang organisasyon upang makalusot sa lugar bilang mga katulong.
Gayunpaman alam niyang lahat sila ay walang arma sa loob ng auction hall at kahit gumamit sila ng mahika hindi nila madakip si Godwin. Kaya naman sinabihan niya si Scarlett na maging main combat unit nila dahil hindi tulad ng mga natatalo kamao lang ang kailangan niya para bugbugin ang lahat. Si Scarlett ay may kumpiyansa na pumasok sa auction hall na iyon ang nasa isip at kasabay nito si Leonardo at iba pang mga kabalyero ay naghihintay sa labas na handang hampasin sa tuwing ibibigay sa kanila ni Julius ang utos. Tiwala si Leo sa kanilang mga paghahanda ngunit ipinagdarasal niya na tuparin ni Scarlett ang kanyang pangako na hindi siya gagamit ng karahasan ng hindi kinakailangan. Nagsisimula ng sumakit ang kanyang tiyan dahil alam niyang hindi nito kayang kontrolin ang kanyang mga kamao at umaasa lang siyang magtatagumpay ang kanilang misyon kahit papaano. Sa kabilang banda nakikinig si Scarlett sa pinag-uusapan ng mga maharlika tungkol sa uri ng mga alipin na gusto nila mula sa auction. Lahat sila ay may iba't ibang panlasa ngunit sumasang-ayon sila na ang pangunahing atraksyon para sa auction ngayong gabi ay ang shape-shifting beast folk. Maya-maya namatay ang ilaw at aksidenteng nabangga ni Scarlett ang isang lalaki. Humingi siya ng tawad at umalis at pakiramdam niya ay narinig na niya ang boses nito noon pa. Gayunpaman wala siyang gaanong oras para pag-isipan ang tungkol dito habang ang announcer ay papasok na sa entablado at opisyal na sinisimulan ang auction. Una niyang dinala ang isang babaeng ibon na may isang pakpak sa entablado at agad na nagsimulang magbid ang mga maharlika. Pinagmamasdan sila ni Scarlett mula sa balkonahe halos hindi napigilan ang kanyang galit nang biglang dumating doon si Julius. Tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya dito kapag siya ay dapat na mamuno sa misyon at tumugon siya na pumunta siya dito upang suriin siya. Nagsimulang maglakad palayo si Scarlett ngunit sinundan siya ni Julius tinanong siya kung nahanap na niya si Godwin. Sumagot siya na hindi niya nakita ngunit mayroon siyang ideya kung nasaan siya. Hinikayat siya ni Julius na kumilos ng mabilis dahil ang mga Royal Knight ay nakatalaga sa labas ng tarangkahan at maaaring maaga nila ang kanyang target kung hindi siya magmadali. Kaagad siyang inalok ni Scarlett ng isang trade na hinihiling sa kanya na ipagpaliban ang pagtawag sa mga Royal Knight dahil ibibigay niya sa kanya ang palabas ng panghabang buhay sa pamamagitan ng paghampas kay Godwin sa kanyang harapan. Agad na binente si Julius nang marinig ang kanyang alok dahil kaya siya sumali sa mga undercover na tropa. Gayunpaman hindi sapat para sa kanya ang pagtangkilik lamang ng Prime Minister at tinanong niya si Scarlett kung ano ang ibibigay nito sa kanya bilang kapalit sa pagkaantala ng utos sa mga kabalyero. Pinag-iisipan niya ito saglit at pagkatapos ay nangakong isusumpa niya ang kanyang katapatan sa korona at sa kaharian sa buong buhay niya. Agad na tinanggihan ni Julius ang pitch na iyon sinabi kay Scarlett na hindi niya hinihiling na gawin niya ang anumang bagay para sa korona. Marahan niyang hinawakan ang mukha nito na hinihiling sa halip na sumumpa ng katapatan sa kanya. Sumagot si Scarlett na ito ay magiging pareho sa huli dahil siya ang susunod na emperador ngunit sinabi sa kanya ni Julius na siya ay naiinip. Nag-aalangan siya ngunit nilinaw ng prinsipe na hindi niya makukuha ang gusto niya kung hindi niya ipapangako ang kanyang katapatan sa kanya ngayon. Si Scarlett ay sumuko at nagsusumamo sa kanyang katapatan sa kanya at talagang masaya si Julius sa narinig. Tinanong niya ito tungkol sa lokasyon ni Godwin pagkatapos ng pagharap sa lahat ng bagay na ito at naniniwala si Scarlett na pinangangasiwaan niya ang lahat mula sa pinakamataas na balkonahe. Sinabi sa kanya ni Julius na dapat silang magmadali sa kanyang lokasyon sa kasong iyon at sumagot si Scarlett na siya ay mas naiinip kaysa sa kanya na talunin ang isang asterisk mula sa tiwaling punong ministro. Kasabay nito sa kulungan kinuha ng mga gwardya ang isang babaeng duwende habang ang kanyang anak na babae ay naiwan. Nagpupumilit siyang sundan ang kanyang ina ngunit pinigilan siya ni Nanaka na sinasabi sa kanya na ito ay walang kabuluhan. Ang batang babae ay nagsimulang umiyak habang ang ibang mga alipin ay nananalangin sa mga Diyos at mga santo na iligtas sila ngunit nangako si Nanaka na silang lahat ay magiging ligtas. Sa kabilang banda pinatulog ni Scarlett ang mga gwardya at pinuri ni Julius ang kanyang magic control. Nagsimula siyang magtampo dito na nagpapaalala sa kanya na natalo niya siya sa mga magic practical sa akademya at si Julius ay tuwang-tuwa nang makita ang kanyang selos. Noon pa lang nakatagpo sila ng kumpol ng mga tog at agad na napagtanto ni Scarlett na sila pala ang mga private guard ni Godwin. Nagpasya siyang trituhin ang mga ito bilang mga pampaganya bago ang pangunahing ulam at tinanggal ang kanyang guwantes upang isuot ang kanyang mga buko na may diamond studded. Hindi niya ginagamit ang pagpapala ni Krenoa para pataasin ang kanyang bilis at hindi niya napigilan ang lahat ng mga tog bago sinira ang pinto ng silid kung saan nag-e-enjoy si Godwin sa palabas kasama ang kanyang pinakamalapit na mga kaalyado. Habang pinoproseso pa rin ang lahat ang nangyayari kumpiyansa na pumasok si Scarlett sa silid at itinapon ang kanyang maskara sinabi kay Godwin na nangangati ang kanyang mga kamao na sumalubong sa kanyang mukha. Gulat na gulat si Godwin nang makita siya ngunit galit na galit ang kanyang anak dahil may score siyang ipapaayos kay Scarlett.
Nagcast siya ng kidlat para atakehin si Scarlet ngunit ginamit ni Julius ang Royal Ring para kanselahin kaagad ang spell. Natarante si Godwin nang makita ang maharlikang singsing na maaaring magpawalang bisa sa anumang spell na ginawa ng mga tao ng imperyo dahil ang emperador at si Julius lamang ang maaaring magkaroon nito. Agad na sinimulan ni Julius ang Lukmaxang at ang mga tiwaling maharlika ay naghubad ng kanilang pantalon dahil sila ay napahamak na ngayon. Gayunpaman nakumbinsi nila ang isa't isa na ang blonde na lalaki sa harap nila ay isang impostor at nagpasya si Godwin na harapin siya at si Scarlet ng mabilis. Inutusan niya ang isang espesyal na alipin na dalhin para doon at kinilala ni Scarlet ang mabangis na Beastman bilang si Donovan na nagbago lamang sa kanyang beast mode. Inutusan ni Godwin si Donovan na patayin sina Scarlet at Julius ngunit sa sandaling iyon dumating doon si Sigurd at nilaslas ang kanyang kamay. Napagtanto ni Scarlet na ang lalaking nakabangga niya kanina ay si Sigurd na umaarte pa rin bilang loyal follower ni Kyle para makalusot sa auction. Masyadong bigo ngayon si Godwin at inutusan niya ang lahat na salakayin ang mga nanghihimasok. Si Sigurd ang namamahala sa kabilang panig at sinabihan sina Scarlet at Julius na manatili sa likuran niya. Gayunpaman hinawakan ni Scarlet ang kanyang kwelyo at hinaila siya pabalik na sinasabi sa kanya na ang mga maharlika dito ay kanyang mga target at hindi niya sila hawakan. Naon ng sub si Loki nang sabihin sa kanya ni Scarlet na pinahihintulutan lamang siyang labanan si Donovan habang hahawakan niya ang iba pang mga hamak. Agad niyang tinanggap ang utos niya at hinayaan si Scarlet na magkaroon ng oras sa kanyang buhay na indayog ang mga maharlika sa paligid at lumikha ng isang mini cyclone. Wala man lang ng ahas na lumapit sa kanya nang makita ang kanyang nakakatakot na ngiti ngunit isa-isang lumapit si Scarlet sa kanilang lahat na inihagis ang dalawa sa kanila palabas ng balkonahe sa kanyang pag-aalsa. Di nagtagal pagkatapos nito nagmamadaling pumasok si Leo upang tingnan kung ano ang nangyayari dahil hindi niya nakuha ang hudyat mula sa prinsipe at siya ay nabigla sa nakikita ang madugong mga visual. Si Scarlet ay nakatayo ng buong pagmamalaki sa harap ng isang tambak ng mga tauunang maharlika at naisip ni Leo na sa wakas ay naging mass murderer na siya. Sinabi sa kanya ni Scarlet na nagpigil siya kaya walang talagang patay ngunit sa sandaling iyon napansin nila si Sigurd na nagpupumilit na labanan si Donovan. Ang iba pa sa mga bisita ay tumatakbo sa takot at iniisip ni Leo na ang ilan sa kanila ay maaaring makatakas sa bilis na ito. Sumangayon si Julius sa kanya at nagpasya na dapat nilang pakilyusan ang mga kabalyero ngunit ipinaalala sa kanya ni Scarlet na hindi pa niya nasusuklam si Godwin. Sa kabila nito inutusan ni Julius si Leo na ipadala ang mga kabalyero pagkatapos sabihin ni Godwin at Scarlet na hindi ito ang kanyang ipinangako. Tinitiyak niya sa kanya na siya lamang ang makakakuha ng karapatang talunin ang punong ministro na walang kabuluhan. Bumalik si Leo sa narinig at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Julius na nakipagpalitan siya ng panata kay Scarlet kaya kailangan niyang tuparin ang pangako nito sa kanya. Namangha si Leo sa narinig dahil sa tingin niya ay nakapagpalit na ng wedding vows sina Julius at Scarlet. Nagiging emosyonal siya sa pag-iisip na sa wakas ay natagpuan na ng kanyang kapatid na babae ang lalaking gusto niyang makasama sa buhay ngunit hindi maintindihan ni Scarlet kung bakit napakadrama nito. Napagtanto ni Julius na pareho silang tulalo pagdating sa pagbabasa ng silid ngunit nagpasya siyang huwag pansinin ang mga ito at nagpadala ng hudyat sa mga kabalyerong naghihintay sa labas. Di nagtagal naka-recover din si Leo mula sa kanyang dramatic outburst at ginamit ang kanyang espesyal na kasanayan na tinatawag na clairvoyance para aiskan ang buong mansion. Nadatnan niya si Godwin at ang kanyang anak na patungo sa bubong at kaagad pagkatapos noon nakita niya ang isang dragon na umaaligid sa itaas ng rooftop. Nagmamadali silang tatlo patungo sa bubong at sinabi ni Julius na ang kanyang teorya na si Godwin ay nakikipagtulungan sa mga Dragon Riders ng Vanquish Empire ay naging totoo. Sinabi niya na kailangan nilang sumugod kung hindi ay makatakas si Godwin ngunit sa kasamaang palad ay nasa basement sila at mayroong 5 palapag sa kanilang dinadaanan. May paraan si Scarlet para malumpasan ang hirap na iyon at tinanggal niya ang kanyang sapatos habang sinasabi niya kay Leo na palayain si Nanaka at lahat ng iba pang alipin. Pagkatapos ay ina-activate niya ang kapangyarihan ng acceleration tumitawid sa isang buong hagdanan sa isang paglukso. Tumalon siya sa paligid ng mga dingding bago basagin ang isang bintana at pagkatapos ay diretsyong tumalon sa rooftop. Ang paggamit ng marami sa kanyang kapangyarihan ng sabay-sabay ay naglalagay ng mabigat na pasanin sa kanyang katawan ngunit ang dragon pati na rin si Godwin ay nasa kanyang paningin ngayon at hindi niya intensyon na palayain ang matandang bastard. Samantala inabot ni Godwin at ng kanyang anak ang Dragon Rider at sinimulan siyang insultuhan. Sinasabi nila na ang isang karaniwang sundalong tulad niya ay dapat bumaba mula sa dragon at salubungin sila sa pantay na katayuan ngunit ang mangangabayo ng dragon ay asar sa kanila. Tinawag niya silang hamak na tao at inutusan ang kanyang dragon na harapin sila.
Ang dragon ay umindayog ng mabigat upang hampasin ang dalawang jerks, ngunit sa sandaling iyon si Scarlet ay bumaba mula sa langit na parang bulalakaw at hinaranggan ang buntot ng dragon na sinasabi sa nakasakay nito na hindi niya hahayaang saktan niya ang kanyang mga punching bag. Naipit na niya ang anak ni Godwin sa ilalim ng kanyang mga paa at casual na sinabi sa kanya na siya na ang susunod. Gayunpaman ang Dragon Rider ay biglang tumalon pababa, sinabi kay Scarlet na hindi niya inaasahan na may haarang sa buntot ng kanyang dragon gamit ang isang kamay lamang. Lumuhad siya sa harap niya at itinapon ang kanyang hood na sinasabing nahulog siya sa kanya. Hiniling niya sa kanya na pakasalan siya na ikinagulat ng lahat, ngunit tinanggihan ni Scarlet ang kanyang proposal at hinampes siya. Sinubukan ng dragon na ipaghiganti ang kanyang Panginoon sa pamamagitan ng pag-atake kay Scarlet, ngunit hinawakan niya ang bibig nito at itinulak ito sa lupa. Sa oras na iyon bumangon muli ang Dragon Rider at pagkatapos makitang binugbog siya ni Scarlet at ang kanyang dragon, lalo siyang naging interesado sa kanya. Muli niyang hiniling sa kanya na tanggapin ang kanyang proposal, ngunit sinuntok siya nito sa lakas ng loob upang matanggal ang kanyang hininga. Ang taong mapula ang buhok ay patuloy na nagdadrama tungkol sa kung gaano siya kaganda, malakas at kaaya-aya, kaya pinalayas siya ni Scarlet sa pag-aakalang ito ay sapat na upang mapabagsak siya. Gayunpaman bumangon siya at kahit na halos hindi na siya makatayo ay gusto pa rin niyang pakasalan siya ni Scarlet dahil wala pa siyang nakikitang malakas na babae na katulad niya. Sinabihan siya ni Scarlet na huminto sa pag-arte na parang tanga dahil alam niyang siya si Alflame, ang unang prinsipe ng Vanquish Empire na pumunta rito para patayin ang walang kakayahan na si Godwin. Natarante si Godwin nang marinig ito at pagkatapos ay kinumpirma ni Alflame ang pahayag ni Scarlet. Ipinahayag niya na naparito siya upang patayin si Godwin at ang kanyang mga tagasunod dahil ang mga traidor na tulad nila ang pinakamalaking banta sa kapayapaan ng dalawang bansa. Ibinato ni Al ang kanyang sibat kay Godwin upang mabilis siyang matapos, ngunit binasag ni Scarlet ang sibat sa pamamagitan ng isang sipa na sinabihan siyang umatras. Agad na lumapit ang prinsipe at hinawakan ang kanyang binti at napansin ni Scarlet na nag-iinarte lang siyang nanghina kanina dahil mukhang maganda pa rin ang hubog ng kanyang katawan. Tinanong niya siya kung talagang tiwala siya sa kanyang pagtitiis at pinaninindigan ni Godwin na sinasabing may basbas siyang gawing kasing tigas ng bakal ang kanyang katawan kaya hindi siya matatalo ng pisikal na pag-atake. Sinabi niya kay Scarlet na hindi uobra sa kanya ang mga pag-atake nito kaya hayaan na lang niya itong tapusin si Godwin, ngunit tumanggi ito at sinabing mayroon siyang paraan para talunin siya. Pagkatapos ay bigla niyang hinawakan ang ulo nito at ibinaba ni Al ang kanyang bantay, iniisip na papasok siya para sa isang halik. Gayunpaman itinulak ni Scarlet ang kanyang ulo pababa at tinamaan siya ng buong lakas. Sa kabila ng maraming suntok sa tuhod sa kanyang mukha, kumilos si Al na siya ay ganap na maayos, ngunit nang siya ay bumangon siya ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo dahil ang mga sipa ni Scarlet ay nagbigay sa kanya ng concussion. Nawalan siya ng balanse, ngunit hindi ang kanyang desperasyon at muli niyang hiniling si Scarlet na sumama sa kanya dahil ang kaharian ng mga mahihinang ito ay hindi nababagay sa kanya. Gayunpaman siya ay sapat na sa kanyang mga ramblings at hinablot niya lamang ang kanyang kwelyo at i-activate ang kanyang kapangyarihan upang ibalik siya sa kanyang kaharian. Nang matapos iyon, sa wakas ay ibinaling ni Scarlet ang kanyang atensyon kay Godwin na umiihi na sa kanyang pantalon. Humingi siya ng paumanhin sa pagtatangkang patayin siya at sa paggamit kay Teren para sirain ang pakikipag-ugnayan nila ni Kyle. Ang pangalawang pahayag ay bago para kay Scarlet at tinanong niya ang ministro kung tinulungan niya si Teren na mapalapit kay Kyle. Sinabi niya na kung tinulungan siya nitong ipahiya siya sa harap ng lahat sa araw na iyon, babayaran niya ito at mautal si Godwin habang sinasabi sa kanya na sinunod lang niya ang plano ni Teren. Nakikiusyoso ngayon si Scarlet at nakakita si Godwin ng pagkakataong makatakas. Nangako siya ng impormasyon kung hahayaan siya nito at magsisimulang sabihin sa kanya na si Teren ay hindi isang normal na babae at siya ay tinawag mula sa ibang mundo ng Diyosa mismo. Hindi sigurado si Scarlet kung nagsasabi siya ng totoo, ngunit sapat na ang bagong impormasyon para tumigil siya sandali. Sa kasamaang palad para kay Godwin, iniisip ni Scarlet na ang takot ay naging isang matanda na at siya ay naghuhukay ng mga bagay-bagay mula sa kanyang puwit upang protektahan ang kanyang sarili. Hindi siya makapaniwala na si Teren ay isang babae mula sa ibang mundo na tinawag ng Diyosa, kaya nagpasya siyang bigyan si Godwin ng parusang nararapat sa kanya. Sinisikap pa rin ni Godwin na makipag-ayos sa kanya, nag-aalok sa kanya ng anumang gusto niya. Saglit na nag-isip si Scarlet at pagkatapos ay sinabi na kailangan niya ng isang punching bag ng tao na may palay-patlipat na mata-matangos na ilong at damit na may palaman. Sinabi sa kanya ni Godwin na maaari niyang makuha ito, ngunit bigla niyang napagtanto na inilalarawan siya nito. Hinihintay ito ni Scarlet at ginagamit niya ang kapangyarihan ni Cronoa para gawing mas mabagal ang oras sa paligid niya kaysa sa karaniwan habang siya lang ang nakakagalaw ng normal. Sinuntok niya si Godwin sa ngalan ng mga taong pinagsamantalahan niya at sa mga inagaw niya para ibenta bilang mga alipin.
Sinuntok niya siya dahil sa pagsira sa buhay ni Nanaka at para din sa pagtatangkang patayin siya. At sa wakas sinuntok niya ito dahil lang sa gusto niyang talunin siya. Nang maabot ni Scarlett ang huling suntok nawala ang kanyang time magic at kinuha ni Godwin ang naantalang pinsala mula sa lahat ng suntok ng sabay-sabay. Magalang siyang yumuko habang pinalipad si Godwin ngunit bigla siyang napaluhod dahil ginamit niya ang labis na kapangyarihan ni Cronoa. Ang kanyang buhok ay naging itim mula sa mga tip at ang kanyang mga kamay ay nagsisimula na ring dumudugo. Nag-aalala si Scarlett na ma-disappoint ang kapatid sa kanya. Nawalan siya ng balanse ngunit dumating doon si Julius para hawakan siya. He uses his power to heal her while remarking that he wouldn't be able to believe na may taong nakikipag-away dito kung hindi niya ito kilala ng personal. Hindi nagtagal dumating din doon si Leo at ang iba pa at nagsimulang magtanong kay Scarlett kung ayos lang siya. Curious din sila kung saan nagpunta si Godwin and she replied that he went through the wall just now. Sa kasamaang palad minamaliit ni Scarlett ang matandang punong ministro at nakatayo pa rin siya sa kanyang mga paa. Tumalon siya pababa sa dingding at inilabas ang pistol na ibinigay sa kanya ni Teren para barilin si Scarlett ngunit tumalon si Julius sa kanyang harapan upang pigilan ang bala sa kanyang katawan. Nahihiya ang lahat sa pagkakita nito ngunit masaya si Godwin na kahit isang tinak ang naalis niya sa kanyang landas. Galit na galit si Scarlett sa kanya at agad na sumugod sa kanya itinapon siya sa lupa gamit ang isang suntok. Sinabi sa kanya ni Godwin na hindi siya masasaktan ng kanyang mga suntok dahil mayroon siyang regalo mula kay Goddess Palmia na nagpoprotekta sa kanya mula sa lahat ng pinsala. Gayunpaman nagkamali ang Hangul na ipakita ito kay Scarlett at agad niyang hinaila ito palayo sa kanya bago basagin ang ilong nito. Sinabi niya kay Godwin na hindi siya mapapatawad sa kasalanan ng pagpatay kay Julius at dapat siyang humingi ng tawad sa kanya sa kabilang buhay. Sa pamamagitan nito buong lakas niyang tinamaan ang matanda at pinalipad ito. Sinabi niya na naipaghiganti niya si Julius ngayon at hiniling sa kanya na bantayan sila mula sa langit. Umuubo si Julius habang sinasabi sa kanya na hindi pa siya patay dahil ang salamangka ng pagpapagaling ni Leo ay nagligtas sa kanyang buhay. Tinanong niya si Scarlett kung nabigo siya na buhay pa siya at sumagot siya na natutuwa siyang makitang maayos siya. Di nagtagal pagkatapos nito ang lahat ng mga maharlika ay inaresto at si Godwin ay buhay pa rin sa kabila ng pagkuha ng buong lakas na suntok ni Scarlett. Samantala si Scarlett ay nagpapahinga sa kanyang karwahe kontento na natalo niya ang kalokohan sa kanyang target. Kasabay nito sa Vanquish Empire si Prinsipe Al ay natigil sa isang puno nang dumating ang kanyang kaibigan doon upang iligtas siya. Sinipa niya ang puno pinabagsak si Al sa lupa at pagkatapos ay inalalayan siya habang naglalakad sila papunta sa kanyang dragon. Nagreklamo si Al na maaaring mabali ang lahat ng buto sa kanyang katawan ngunit sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na ang kanyang biro ay hindi rin nakakatawa dahil nakuha niya ang pinakamatibay na katawan sa buong planeta. Ang pulang ulo na prinsipe ay nagsiwalat na siya ay pinalayas dito mula sa ibang bansa at malamang na naubos niya ang lahat ng kanyang pagpapala upang manatiling buhay sa kabila nito. Hindi nagtagal na abot nila ang dragon at lumipad pa uwi at habang nasa daan tinanong ng Blonde si Al kung kailangan niyang laruin ang larwang gusto niya. Iniisip ni Al ang tungkol kay Scarlett at sinabing mas nasiyahan siya sa pakikipaglaro sa kanya kaysa sa inaasahan niya at gusto niya itong makilala muli sa lalong madaling panahon. Bumalik sa kaharian ang balita tungkol sa pagpapahinto ni Scarlett sa subasta ng alipin ay kumakalat na parang napakalaking apoy at sinimula ng lahat na tawagin siyang tagapagligtas ng kanilang kaharian. Bumisita ang press sa Royal Academy para makipag-usap sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang mga libangan at alagang hayop at habang iniisip ng mga babae kung magkakaroon ng cute na malambot na pusa o matikas na aso si Scarlett ang pinakabagong alagang hayop niya ay ang dragon na pinangalan ng Rex na iniwan ni Al. Habang sinasanay ni Scarlett ang dragon tinitigan siya ni Nanaka mula sa malayo na may selos. Sa sandaling iyon ang kanyang mayordomo ay dumating doon at sinabi sa kanya na siya ang nagtusto sa lahat ng mga mangangalakal sa bayan ng mga bagay na kanyang naisip. Hindi siya sigurado kung mabebenta pa ito ng maayos dahil medyo kakaiba ito ngunit kumpiyansa si Scarlett na at least marami itong bibilhin ni Julius. Pagkatapos ay itinuro ng mayordomo na si Nanaka ay tila naiinggit sa kanyang bagong alaga at tinawag siya ni Scarlett na lumapit at makipaglaro din sa kanya. Masayang nag-transform si Nanaka bilang isang tuta at tumakbo patungo sa kanya ngunit ang mga katulong ay pumunta doon upang kunin siya dahil kailangan nila ng tulong upang maghanda para sa mga bisita na darating. Sa kabilang banda binisita ni Teren ang bilangguan ngunit pinigilan siya ng mga gwardya. Ginagamit niya ang kanyang mahika para ma-brainwash ang mga ito at pinapayagan siya nitong makadaan. Nagsisimula siyang mag-isip tungkol sa kung paano niya gustong magkaroon ng pinakakaibig-ibig na fairy tale na nagtatapos sa kanyang kwento. Nais niyang umibig sa isang prinsipe at malampasan ang maraming hamon sa kanya upang makamit ang kanyang masayang pagtatapos.
Lahat ng ginagawa niya ay para sa happy ending at hanggang ngayon binibisita niya rin si Godwin. Natutuwa siyang makita siya at hiniling na palayain siya dahil gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya para pagsilbihan si Goddess Poma. Sumagot si Teren na nagpapasalamat siya sa kanya sa pagsupil sa ibang mga relihiyon sa rehiyon upang gawing pangunahing relihiyon ng bansa ang Pomianism. Sinabi ni Godwin na higit pa ang magagawa niya kung siya ay mapalaya, ngunit sinabi ni Teren na mayroon siyang regalo para sa kanya mula kay Goddess Pomona. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para ma-brainwash din siya at pagkatapos ay nag-iwan ng bote ng lason sa sahig. Si Godwin na ngayon ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol ay umiinom ng lason at si Teren ay lumayo, pinasasalamatan siya sa pagganap ng kanyang papel sa kanyang kwento, ngunit hindi na niya ito kailangan. Ang balita ng pagkamatay ni Godwin ay nakarating kay Julius at sa iba pa, ngunit nahihirapan siyang paniwalaan na ang isang matatag na lalaking tulad niya ay magpapakamatay. Naghihinala rin si Leo dahil wala silang nahanap tungkol kay Teren kahit na siya ay isang major collaborator ayon sa mga ulat ni Scarlett. Sa sandaling iyon dumating doon si Nanaka na may dalang mga lumang file na hiniling ni Leo. Habang sinusuri nila ang mga file na curious si Julius tungkol sa babaeng nagngangalang Teren na kayang kontrolin maging ang punong ministro. Bigla siyang nakahanap ng tala sa relihiyong Pomianism at napalingon si Nanaka nang marinig iyon. Ipinaliwanag sa kanya ni Julius na may iba't ibang relihiyon sa kaharian at ang Pomianismo ay isa sa mga pangunahing relihiyon. Nagdagdag si Leo ng karagdagang detalye na nagsasabi na ito ay sumikat kamakailan lamang at ginawa pang ang opisyal na relihiyon ng kaharian. Sinasamba nito si Pomona, ang diyosa ng kagandahan at pag-ibig, at pinamumunuan ito ng isang magarbong mangangalakal na isang tahasang taong sakam. Nakuha ni Nanaka kung paano ito may ugnay kay Godwin dahil siya ang uri ng taong nakipagdeal sa bawat tiwaling taong nahanap niya. Gayunpaman dinadala ni Sigurd ang paksa ng iba pang malaking relihiyon na umiral mula pa noong simula ng pagkakatatag ng kaharian. Ito ang relihiyon ng Dianismo na sumasamba kay Saintess Diana na isang batang babae na may kapangyarihan ng exorcism. Sinabi ni Leo na kahit na hindi ito ang relihiyon ng estado, karamihan sa mga tao ay naniniwala sa Dianismo, at kung tatanungin mo ang mga karaniwang tao, karamihan sa kanila ay magsasabi na ang Dianismo ay karapat-dapat sa titulo. Ipinapaalala nito kay Sigurd na malapit na ang opisyal na pilgrimage festival ng Dianism at ipinaubaya na rin ni Julius kay Leo dahil ayaw niyang harapin ito. Bigla niyang dinala si Scarlett at tinanong si Leo kung kumusta na siya. Sumagot si Leo na maganda ang kanyang kalagayan at kahapon lang ay lumabas siya upang manghuli ng pagkain para sa kanyang dragon. Tinatawanan ito ni Julius at sinabing siya ay isang tunay na kapansin-pansin at kakaibang babae. Nagsimula siyang mag-isip kung paanong hindi siya magsasawa sa tabi ni Scarlett at iniisip niya kung dapat ba talaga niyang hingin ang kamay nito sa kasal. Si Leo ay kumikinang sa tuwa habang sinasabi niya kay Julius na itigil na ang pagbibiro dahil nakipagpalitan na siya ng mga panata sa kanya. Natigilan sina Nanaka at Sigurd nang marinig ito at sinabi sa kanila ni Leo na ipinangako nina Julius at Scarlett ang kanilang buhay sa isa't isa, ngunit ito ay isang sikreto sa ngayon. Siya ay patuloy na nalulugod tungkol sa kung gaano kaswert ang kanyang kapatid na babae at umaasa si Julius na matanto niya ang katotohanan balang araw sa kanyang sarili. Samantala nagpasya siyang bisitahin ang kanyang minamahal. Makalipas ang ilang araw, ganap na napaamo ni Scarlett ang dragon at saktong sumakay siya sa likod nito. Ang kanyang mga kaibigan mula sa akademya ay bumibisita sa kanyang bahay at nang nasa gate na sila, nakita nila ang dragon na lumilipad patungo sa kanila. Hindi nila nakitang nakasakay dito si Scarlett at hindi na nila hinintay na magpaliwanag ang mayordoma na hindi banta ang dragon. Agad nila itong inatake at kahit papaano ay nananatiling hindi nasaktan si Scarlett kahit nataman. Nang maglaon habang umiinom sila ng tsaa, nalaman niya na inakala ng kanyang mga kaibigan na kaaway ang dragon. Ipinagmamalaki nilang sinabi sa kanya na halatang naisip nila iyon dahil nakasakay sa mga dragon ang mga sundalo ng kaharian ng kaaway at gusto nilang ibagsak ang isa tulad ng nakita nila. Low-key pleased si Scarlett na pareho pa rin sila ng dati dahil matagal na niyang hindi nagkikita. Nagsimulang mag-away ang mga babae kung paano sila naging amo sa dorm ng babae nang wala si Scarlett. Pagkatapos noon, sinabihan na nila si Scarlett na magpakahilti kaagad at bumalik sa academy dahil malapit na ang graduation at ayaw nilang makagraduate nang wala siya. Ang sabi ng babaeng kulay lila ay gusto niyang makapagtapos ng mabilis at makasal sa isang mabuting lalaki. Nabalitaan ni Scarlett na marami ng manliligaw ang dalaga, ngunit ang sagot niya ay wala ni isa sa kanila ang seryoso. Gusto niya ng lalaking handang isugal ang kanyang buhay para sa kanya, at kahit na masaya si Scarlett na marinig ang tungkol sa kanyang mga pangarap, ipinaalala nito sa kanya kung paano itinaya ni Julius ang kanyang buhay para iligtas siya. Hindi siya sigurado kung ano ang nararamdaman niya tungkol doon, ngunit pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang mga kaibigan kung may plano ba siyang magpakasal.
Walang sagot si Scarlett para sa tanong na iyon ngunit nailigtas siya sa pagsagot nito nang pumasok si Nanaka sa kanyang silid. Sinabi niya sa kanya na siya ay abala ngayon at makikipaglaro sa kanya mamaya ngunit sinabi sa kanya ni Nanaka na wala siya rito upang maglaro. Nandito siya may kasamang bisita at ang bisita pala ay walang iba kundi si Julius. Gulat na gulat ang mga babae nang makita siya rito at habang binabati niya sila tumayo sila at kinakabahang bumati sa kanya. Tinanong ni Julius kung iniistorbo ba niya sila at habang sinasabi ni Scarlett na iniistorbo niya ang oras ng pagtimpla niya sa kanyang mga kaibigan ngunit mas masaya ang mga babae na isuko ang oras na iyon ng tsaa para sa piling ng prinsipe. Tinanong niya ang mga ito kung maaari niyang hiramin si Scarlett saglit at hindi gusto ni Scarlett ang paraan ng pagbigkas nito. Si Julius na hindi nababahala sa kanyang reaksyon ay lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay na nagsasabi sa kanya na gusto niyang pag-usapan ang isang bagay ng pribado. Nagsimulang magdruling ang mga babae nang makita ang eksenang ito at sinabihan nila si Julius na hiramin siya hanggat gusto niya. Pakiramdam ni Scarlett ay pinagtaksilan gaya ng naramdaman ni Caesar nang saksakin siya ni Brutus. Dahil doon pinalabas ni Julius si Scarlett at tinanong kung narinig niya na namatay si Godwin habang nakaaresto. She affirms and then Julius adds that he investigated Terren as per her reports but Kyle knew nothing about her. Wala silang anumang mga lead tungkol sa kanya kaya ganap na itinigil ang investigasyon. Sa wakas ay naintindihan na ni Scarlett kung bakit niya gustong makipag-usap ng pribado dahil hindi nila ito maaaring pag-usapan sa harap ng kanyang mga kaibigan. Napansin ni Julius ang kanyang reaksyon at tinanong kung may gusto pa siyang pag-usapan. Sumagot si Scarlett na wala siyang gustong pag-usapan at tinanong siya kung may iba pa siyang idadagdag. Sinabi ni Julius na ang kanyang buhok ay hindi pa bumabalik sa normal at pinaninindigan niya sinabi na plano niyang bumisita sa isang mainit na bukal sa lalong madaling panahon upang gumaling sa pag-iisip at pisikal. Sinabi sa kanya ni Julius na ito ay isang magandang ideya dahil siya ay isang kailangan na mapagkukunan sa kanilang kaharian at dapat niyang gawin ang anumang kailangan niya upang manatili sa pinakamahusay na kondisyon. Sinabi niyang ayaw niyang mawala siya sa maliit na bagay at sinagot ni Scarlett na ganoon din ang nararamdaman niya para sa kanya. Nagulat si Julius doon at sinabihan siya ni Scarlett na huwag gagawa ng isang bagay na walang ingat gaya ng pagsasakripisyo ng sarili para sa kanya. Sinabi niya na masaya siya na pinahahalagahan ng maharlikang pamilya ang kanyang pagpapala ngunit kung may mangyari sa magiging hari dahil sa kanya ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Bigla siyang pinigilan ni Julius nagtatanong kung maaari ba siyang pumili ng mga rosas dito at binigyan siya ng pahintulot. Si Julius ay nagsimulang mamitis ng mga rosas habang ipinapaalala niya kay Scarlett ang oras na magkasama silang pumunta sa palengke. Matagal na rin daw ang mga magulang niya na nag-disguise bilang commoner para mag-enjoy sa palengke at nagulat si Scarlett sa narinig dahil mukha silang seryosong tao. Sabi ni Julius seryoso at mahigpit lang sila sa labas pero romantic talaga sila in private. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama ang hari ay nagbigay sa kanyang ina ng libu-libong mga regalo upang makuha ang kanyang atensyon ngunit siya ay nainas lamang sa mga ito. Gayunpaman binigyan niya ito ng isang regalo na nagpasindak sa kanyang puso at sinabi nitong oo na pakasalan siya. Ang regalo ay isang korona ng mga bulaklak ng rosas na ginawa niya gamit ang kanyang sariling mga kamay at ngayon ay ganoon din ang ginawa ni Julius. Inilagay niya ang korona ng rosas sa ulo ni Scarlett na nagsasabi sa kanya na kailangan niya ito. Sinabi niya sa kanya na kasama niya ang kanyang mundo ay makulay at puno ng mga kamangha-manghang bagay ngunit kung wala siya ay kulay abo at mura. Marahan niyang hinawakan ang mukha nito na nagsasabing ninakaw niya ang puso niya at bumibilis ang tibok ng puso ni Scarlett. Nanghina siya sa kanyang mga tuhod nang makalapit si Julius at hinihiling sa kanya na manatili sa kanya magpakailanman. Si Scarlett ay may hilig na sabihing oo ngunit pagkatapos ay tinawag siya ni Julius na kanyang pinakamamahal na laruan at ang kanyang kalooban ay lumala. Tinanong niya kung talagang inilagay niya ang pag-ibig sa paggawa ng korona ng rosas na ito at pinatunayan niya na sinabi niya na inilagay niya ang kanyang pag-ibig para sa kanyang pinakanakakatuwa na laruan. Asar na ngayon si Scarlett ngunit lumayo si Julius nang walang pakialam na hindi niya namalayan na nabighani siya sa mga romantikong pantasya tulad ng ibang mga batang babae na kasing edad niya. Sinabi niya na halos nakalimutan niya na siya ay isang tao pagkatapos na makita ang kanyang mga maharlikang maharlika sa kaliwat kanan at hindi niya akalain na gusto niya ng isang romantikong pagtatapat. Hindi siya sinagot ni Scarlett ngunit sa halip ay isinuot niya ang kanyang buko na guwantes na nagtatanong kay Julius kung may pahintulot ba siya na guluhin siya. Makalipas ang ilang araw ninanamnam ni Scarlett ang malamig na simoy ng gabi habang iniisip niya ang paglutas ng nakaraang kaso. Iniisip niya na ang pagkawala ng pagkamatay ni Perrin at Godwin ay isang senyales ng masamang bagay na malapit ng mangyari. Pero may mga magagandang bagay din na inaabangan niya. Binasa ni Scarlett ang isang liham mula sa Saintess na si Diana na nag-uusap tungkol sa kung gaano niya kagustong makilala siya.
Ang Saintess ay nagsasalita tungkol sa mga bulaklak na tumutubo sa simbahan at kung paano niya gustong pag-usapan ang maraming bagay kapag sila ay nagkikita. Napangiti si Scarlett matapos basahin ang sulat at nanumpa siya sa sarili na kahit anong mangyari mula ngayon paprotektahan niya si Diana. Kinabukasan sinabi ni Scarlett kay Leo na gusto niyang sumama sa isang hot spring tour ngunit wala itong tiwala sa kanya at inisip na dahilan lamang ito para masuntok niya ang isang tao. Hinihiling niya sa kanya na magkaroon ng kaunting tiwala sa kanyang kapatid. Ngunit matapos malaman kung paanong ang mga vows niya kay Prinsipe Julian ay hindi marriage vows gaya ng naisip niya hindi niya ito mapagkakatiwalaan kahit kaunti. Habang patuloy na nagbubulungan si Leo tungkol sa pangyayaring iyon naghahain si Nanaka ng tsaa at tumitingin sa mapa. Itinuro niya na ang hot spring trip ni Scarlett ay malapit sa katedral ni Saintess Diana at tinanong niya kung gusto niyang suntukin ang santo. Biglang nabigla si Leo nang marinig ito at napagtanto niyang bumibiyahe si Scarlett sa mga hot spring bawat taon sa panahong ito at ang ruta ay palaging pareho sa paglalakbay sa Holy Land. Hinihingi niyang malaman kung ano ang ibig sabihin nito at tiniyak sa kanya ni Scarlett na iginagalang niya ang santo na pinarangalan at pinahahalagahan ng buong kaharian at hinding-hindi niya ito sasaktan. Isang tingin sa mga mata ni Scarlett ay nagsasabi kay Leo na siya ay seryoso at nagpa siya itong bigyan siya ng pahintulot para sa kanyang hot spring tour. Nagpasalamat si Scarlett sa kanya at sinabing lalabas agad siya na ikinagulat nila. Gayunpaman may sorpresang naghihintay din sa kanya. Pagdating niya sa gate ng kanyang mansyon nadatnan niya si Julius na naghihintay sa kanya na may dalang karwahe. Si Scarlett ay low-key na asar dito ngunit wala siyang paraan para itulak si Julius palayo sa kanya. Sumakay sila sa karwahe at nagsimulang tumawa si Julius nang marinig niya na akala ni Leo ay susuntukan niya ang santo. Naiinis si Scarlett dito at sinabing baka sinabi na lang niya sa kanyang kapatid na sinasamahan niya ang Crown Prince sa isang inspection sa ruta ng paglalakbay sa Holy Land. Gayunpaman pakiramdam ni Julius ay dapat nilang itago ito ng mas matagal dahil si Leo ang magbibigay ng pinaka-nakakatawang reaksyon. Pagkatapos ay lumipat si Julius sa isang seryosong talakayan tungkol sa resulta ng pagkamatay ni Godwin. Ikinwento niya kung paano nagsimulang kumilos ng kaina-hinala ang mga kalapit na bansa mula noong insidenteng iyon maging sa loob ng kanilang kaharian. Hindi pa rin stable ang mga bagay pagkatapos nilang maalis ang lahat ng tiwaling Maharlika. Sinabi ni Julius kay Scarlett na maaaring may mga especially iya sa kanila kaya hindi nila lubos na mapagkakatiwalaan ang sinuman. Bigla niyang niyakap ang mukha nito sinabing hindi rin nila dapat sabihin kay Leo ang lahat ng bagay at kinilig si Scarlett dito. Gayunpaman biglang ibinaling ni Julius ang kanyang mukha sa bintana sinabi sa kanya na nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Nakita nila ang mga higanteng pader na nakapalibot sa lungsod kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng parehong mga pangunahing relihiyon. Sabi ni Scarlett na medyo sobrang extra at pumayag naman si Julius. Pinag-uusapan niya kung paano sinabi ng Pope of Fuminianism na ang pader ay kinakailangan upang protektahan ang banal na lungsod mula sa dumi ng labas ng mundo ngunit siya ay medyo sigurado na ang Pope ay nais lamang itago ang katiwalian na nangyayari sa likod ng mga pader. Narinig lamang ni Scarlett ang pangalan ni Pope Sargon na namumuno sa relihiyong Fuminianismo. Sinabi sa kanya ni Julius na ang mga taong nakakilala sa kanya mula pa noong unang panahon noong siya ay mga ngalakal pa lamang ay tinatawag siyang mapanlinlang na social climber. Nagsimulang kuminang ang mga mata ni Scarlett sa narinig at napagtanto ng prinsipe na gusto na niyang sampelan si Sargon. Biglang huminto ang kanilang karwahe at nang tanungin ni Julius ang tsuper kung ano ang nangyayari ibinunyag niya na sarado ang tarangkahan sa lungsod nang tatawid na siya. Tinanong ng driver ang isang gwardya kung bakit isinara ang tarangkahan at sumagot siya na si Pope Sargon ay naglabas ng utos na walang sino man ang makapasok sa lungsod ng walang pahintulot mula sa emperador mismo. Naasar dito si Julius dahil alam niyang ginagawa ito ni Sargon para pigilan ang banal na paglalakbay ng mga mananampalataya ni Dionysus. Lumabas siya at sinabing kasalukuyang nakikipagpulong ang emperador sa mga pinuno ng ibang bansa at dapat alam na ito ni Sargon. Sinabi ni Julius na kung si Sargon ay nagpasa ng isang utos na tulad nito sa kabila ng pag-alam na ang emperador ay wala sa bansa tiyak na ginagawa niya ito dahil sa pagiging bata. Habang ang gwardya ay walang masabi sa prinsipe isang pangit na matabang bastard ang dumating doon at siya ay galit na ang prinsipe ay sinusubukang insultuhan ang kanilang papa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Jarmuth the Ogre ang Inquisitor ng Fuminianism at sinabing walang sino man ang maaaring mang-insulto sa pinuno ng kanilang relihiyon. Agad na sinimulan ni Scarlett na isipin kung gaano kasiya siya ang suntukin ng matabang bastard na iyon na nagsabi kay Julius na sa mga utos ng papa siya ay autorisadong gawin ang anumang kinakailangan upang matigil ang mga erehe na makakasama sa Fuminianism. Siya ay nagpahayag na siya ay pagpunta sa kick-out ang lahat ng mga erehe kahit na ito ay ang korona ng kanyang sarili dahil siya ay may pag-aproba ng Diyos sa Pangina.
Tinanong ni Julius kung ang papa ang nag-set up ng mga inquisitor para gawin ito at sumang-ayon si Jarmuth walang kamalay-malay na may hawak na magic device ang prinsipe para itala ang kanyang pahayag. Kapag nakakuha na siya ng sapat na patunay na umaalis na sa linya ang mataba binibigyan niya ng pahintulot si Scarlett na gawin ang gusto niya. Agad niyang isinuot ang kanyang guwantes at tumungo sa pinto habang tinutuya siya ni Jarmuth na sinasabing walang sino man ang makakamot sa banal na pinto. Gayunpaman sapat na ang isang suntok mula kay Scarlett para magkawatak-watek ang pinto. Natigilan ng lahat nang makita ito at tinawag ni Jarmuth na halimaw si Scarlett. Gayunpaman hindi nagtagal ay napagtanto niya kung sino siya at habang sinasabi niya ang kanyang pangalan ng malakas ang mga sundalo ay nataranta. Alam nila na sila ay ganap na mapapahamak ng dugong ginang ng pambubugbog at agad silang tumakas. Si Jarmuth gayunpaman ay determinado na parusahan si Scarlett para sa paghuli kay Godwin. Umindayog siya sa kanyang mabigat na mace upang salakayin siya at si Scarlett ay humiram lang ng sibat sa isang sundalong hindi makatakas sa oras. Sinabi sa kanya ni Jarmuth na ang isang mahinang sibat na tulad niyan ay hindi makakapidyaw sa kanyang mabigat na mace ngunit lumalabas na anumang bagay ay posible kay Scarlett. Hinaranggan niya ang pag-atake ni Jarmuth at tinamaan ang kanyang mace pabalik na tinamaan siya sa lakas ng loob. Sa palagay niya ay sapat na ito upang alisin ang mataba ngunit nakakagulat na wala siyang pinsala dahil ang makapal na layer ng taba ay nagpapakalat ng lahat ng epekto mula sa mace. Bukod sa biro ang tunay na dahilan kung bakit maayos pa rin siya ay isang magic pendant na nagbibigay daan sa kanya upang agad na gumaling ang kanyang mga sugat. Hindi naman talaga nagulat si Scarlett na makakita ng isa pang magic pendant kasama ang kanyang mga kaaway at habang ipinapahayag ni Jarmuth na walang makakasira sa kanya basta kasama niya ang regalo ng Diyosa. Ngunit sumugod si Scarlett sa kanya at pinaponte siya sa kalawakan ng mas mabilis kaysa sa rocket ni Elon Musk. Siya ay nalulugod sa kanyang mga aksyon at sa sandaling iyon ang ilang mga tao mula sa Church of Dionysium ay dumating doon. Pinamunuan sila ng isang paladin na nagngangalang Pargatas na natutuwang makita si Scarlett. Humihingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagdating para tanggapin sila ni Julius kanina dahil abala ang kanyang mga kabalyero sa paghawak ng mga kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng lungsod na sinimula ng mga tagasunod ni Pomian. Iniisip ni Scarlett na dapat silang matakot sa pinag-isang kapangyarihan ng mga tagasunod ni Diana habang papalapit ang oras ng banal na pilgrimage. Pero iniisip ni Julius na baka may iba silang motibo. Sa sandaling iyon dumating ang isa pang banal na kabalyero at si Pargatas ay asar na makita siya dahil siya ay nawawala habang ang iba pang mga kabalyero ay abala sa paghawak ng mga kaguluhan. Ang kabalyero gayunpaman ay hindi nagbigay ng anumang pansin sa kanya at dumiretso kay Scarlett sinabi na siya ay nakakita ng 10 sa 10 bade sa kanyang buhay. Ngunit ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng 11. Si Julius ay pumagitna sa kanila at ang kabalyero ay nagtanong kung siya ang prinsipe. Nagalit si Pargatas nang makita siyang walang pakundangan at hinabol niya ang kabalyero hanggang sa mapilitan siyang sumuko. Pagkatapos nito ipinakilala ng kabalyero ang kanyang sarili bilang Diyos ang pinunong kabalyero ng banal na ordan. Magalang nabati sa kanya ni Julius ngunit masasabi ni Scarlett na nahihirapan na siya sa pakikitungo sa isang taong malaya gaya ni Diyos. Sumunod na binati niya si Diyos at agad nitong hinawakan ang kamay niya sinabihan siyang maging girlfriend niya dahil head over heels ito para sa kanya. Ang lahat ay naguguluhan sa nakikita kung gaano kaiya ang Diyos. Pero ang nakakapagtaka kinausap siya ng maayos ni Scarlett. Tinanong niya siya kung ang pagkakaiba ng klase ay nakakaabala sa kanya at sumagot siya na bilang anak ng isang mataas na ranggo na maharlika tungkulin niyang pakasalan ang isang taong may angkop na katayuan sa lipunan. Sinimulan ni Diyos na sabihin sa kanya na siya ay isang half-elf at ang kanyang ama ay talagang isang elven noble. Sinabi sa kanya ni Scarlett na siya ay isang nakakaaliw na tao. Pero hindi talaga siya fan ng paghawak niya sa kamay niya nang walang pahintulot niya. Napansin din ito ni Diyos at binitawan niya ang kanyang kamay at sa mismong sandali inagaw ni Julius ang kamay ni Scarlett mula sa kanyang maabot. Sinabihan niya ang kabalyero na magpakita ng paggalang sa kanyang kasama at naisip ni Diyos na sila ay nagde-date. Gayunpaman hindi siya handang umatras at sinabi kay Julius na hindi siya mahilig tumanggap ng mga utos. Ang natitirang mga kabalyero ay galit na galit sa kanya at kinaladkad nila siya palayo pagkatapos ng kaunting pagmamaktol. Humihingi ng paumanhin si Pargares sa ngalan ng walang modo ipinaliwanag na sumali siya sa kanilang Night Order mga 1 taon na ang nakalipas ngunit tumaas sa ranggo dahil sa kanyang talento. Ramdam din ni Scarlett na sanay talaga si Diyos at parang napansin niya na sasampalin siya nito sa paghawak sa kamay niya. On that note she asks Julius how long does he plan to hold her hand and he immediately let it go while apologizing. Sumagot si Scarlett na ayos lang ngunit pagkatapos ay tinanong kung ano ang pinag-uusapan niya kay Diyos at si Julius ay nagmamadaling umalis na sinasabi na dapat nilang makilala ang santo babae ng mabilis.
Hindi nagtagal ay nakarating sila sa katedral at binati ang Saintes, ngunit pagkatapos ay humingi si Julius ng isang pribadong tagapakinig upang talakayin ang ilang mga isyu sa mataas na antas. Hinihintay nila ni Scarlett si Diana sa isang meeting room at alam na ni Julius ang mangyayari. Pagkapasok ni Diana sa kwarto ay yamakap siya kay Scarlett na miss na raw siya nito. Hinaila siya ni Julius, sinabihan siyang batiin muna ang prinsipe, ngunit nagtantrum si Diana, sinabihan siyang tanggalin ang maruming kamay sa kanya. Nagbanta si Julius na maaaring tumawag siya ng isang opisyal ng simbahan dito para sumama sa kanila sa pagpupulong, at kinabahan si Diana dahil ayaw niyang mawala ang mahalagang oras na makakasama niya kay Scarlett. Anyway, pinakawalan siya ni Julius at niyakap muli ni Diana si Scarlett na nagsasabing dapat silang magnegosyo ng mabilis. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa banal na paglalakbay na nagsimula 300 taon na ang nakalilipas ng pinakawalan ng Demon Lord ang kanyang hukbo sa kanilang kaharian. Hindi nila nagawang ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit pagkatapos ay dumating sa larangan ng digmaan ang isang batang babae na may kapangyarihan ng exorcism at mabilis na natalo ang mga demonyo. Ang batang babae na nagngangalang Diana ay nagtayo ng isang hadlang upang pigilan ang mga halimaw sa pag-atake sa kaharian gamit ang mga hiyas ng paglilinis. Gayunpaman, sa kalaunan ay namatay siya at ang mga hiyas ay nagsimulang mawala ng kanilang kapangyarihan. Nakapagtataka, lumitaw ang isa pang batang babae na nagngangalang Diana sa loob ng ilang taon at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang daliseyan ang mga hiyas at baguhin ang hadlang. Nagpa siya ang hari na parangalan sila at nagtayo ng simbahan sa kanilang pangalan, at hindi nagtagal nagsimulang sambahin ng mga tao ang mga batang babae bilang Saintes Diana. Pagkatapos noon, sa tuwing humihina ang hadlang, isang bagong Saintes na si Diana ang gumising sa kanyang kapangyarihan upang maibalik ito. Iyon ay nagdadala sa kanila sa kasalukuyang Diana na mahilig ma-spoil ni na Scarlett, at Julius ay hindi talaga masaya sa kung paano siya kumilos na parang bata sa lahat ng oras. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang maging mas maingat tungkol sa banal na paglalakbay sa pagkakataong ito dahil ang mga tagasunod ng Pomona ay maaaring lumikha ng mga problema para sa kanila. Hindi gusto ni Diana ang ideya ng pilgrimage parade dahil kailangan niyang tumayo buong araw sa panahon nito. Ngunit sinabihan siya ni Julius na harapin ito. Sinabi niya na kailangan nilang ipakita sa lahat na ang santo ay malusog at ito rin ang magpapapanatili sa simbahan ng Panteonismo. He then remarks that Diana has already lost her power, so she should do at least this much. Pero pinigilan siya ni Scarlett dahil sinasaktan niya ang damdamin ng mga babae. Napangiti si Diana habang sinasabi na ayos lang dahil nagsasabi si Julius ng totoo. Sinabi niya na maghahanda siya para sa pilgrimage at umalis sa silid pagkatapos makumpirma na matutulog na si Scarlett. Sa sandaling umalis siya, sinabi ni Scarlett kay Julius na dapat ay mas naging maingat siya sa kanyang mga salita kanina, at inamin niya na dapat siyang gumawa ng mas mahusay. Iniisip ni Scarlett na hindi lang alam ni Julius kung paano haharapin ang puso ng isang babae. Ngunit nararamdaman din niya na nahaharap din siya sa pressure na gawing matagumpay ang banal na paglalakbay. Nang maglaon ng gabing iyon, natulog si Scarlett kay Diana na nagkukwento sa kanya tungkol sa kung paano siya nagpummel ng maraming jerks kamakailan. Nais ni Diana na maging isang malakas malayang babae na tulad niya kapag siya ay lumaki, at tinanong ni Scarlett kung hindi siya interesado sa mga lalaki. Sinagot ni Diana na ang mga lalaki ay bastos at walang modo, at kahit gwapo si Julius, isa itong baluktot na bastard na laging nang aasar sa kanya. Pumayag naman si Scarlett dahil tinutokso rin siya ni Julius, at mas lalong nagalit si Diana sa kanya. Sa sandaling iyon, isang katulong ang kumatok sa pinto at sinabi kay Diana na oras na para matulog siya. Nagpa siya si Scarlett na umalis, ngunit bago siya umalis may kahilingan si Diana para sa kanya. Karaniwan na raw ang pangalang Diana dahil gusto ng lahat na maging Saintes ang kanilang anak. Iba ang gusto niyang tawagin, kaya tinawag siya ng kanyang ama na Sonia ng pribado, at hiniling niya kay Scarlett na tawagin din siya sa pangalang iyon. Obligado at tinawag siya ni Scarlett na Sonia bago lumabas. Iniisip ang oras kung kailan niya nadatnan si Diana na nasa kaguluhan. Pagkatapos niyang matagpuan, hindi na niya magagamit ang kanyang kapangyarihan. Sa susunod na araw, isang parada ang gaganapin upang ipagdiwang ang pagsisimula ng peregrinasyon. Nakita ni na Julius at Scarlett si Diana na ginagawa ang kanyang mga tungkulin mula sa malayo. Maayos na ang takbo ng lahat nang biglang umalangaw-ngaw ang malalakas na putok ng kanyon sa lugar. Ang mga pampublikong panik at nagsimulang tumakbo dito at doon paglalagay ng presyon kay Diana at sa kanyang mga banal na kabalyero. Agad na bumaba si Scarlett sa karwahe at ginamit ang kanyang matalas na sentido upang malaman na ang tunog ng putok ng kanyon ay nagmumula sa simbahan ng Pomona. Agad niyang ginamit ang kapangyarihan ni Kronos para sumugod sa simbahan, at si Julius ay maaari lamang sumunod sa kanya na may pag-aalala tungkol sa kanyang mga aksyon. Hindi nagtagal ay nakarating si Scarlett sa simbahan at nakakita siya ng magandang mukhang halberd sa isang estatwa ng diyosa na si Pomona.
Gustong-gusto niya ito kaya dumapo siya sa tuktok ng rebulto, sinisira ito at kinuha ang halberd upang hampasin ang mga mapagmataas na bastard sa simbahan ng Pomona. Bahagya siyang tumutok at hinanap ang pinagmulan ng malalakas na pagsabog sa isang gusali sa likod ng pangunahing simbahan. Ginagamit niya ang kapangyarihan ni Kronos para pabilisin ang kanyang paghagis at itinaas ang halberd sa hangin para bumagsak ito na parang bulalakaw sa gusali. Isang malaking pagsabog ang sumabog sa gusali bilang isang resulta at sinimulan ni Scarlett na ihagis ang ulo ng estatwa ni Pomona habang siya ay nagpasya na tingnang mabuti ang sitwasyon. Sa loob ng gusali sinusubukan ng ilang matataas na miyembro ng simbahan na makaalis sa mga guho. Nagtataka sila kung sino ang humadya sa kanila ng sibat na nagpasiklab ng lahat ng kanilang pulbere ng sabay-sabay at nawasak ang kanilang gusali. Sa sandaling iyon dumating doon si Scarlett at ipinahayag na hinagis niya ang sibat. Hindi man lang siya siniseryoso ng mga pari sa una at tumalikod para bumalik sa kanilang trabaho. Samantala napagtanto ni Scarlett na sa kabila ng pagsabog na nagpasabog sa gusali wala sa mga pari ang nasaktan at isa lang ang ibig sabihin nito. Gayunpaman bago niya makumpirma ang kanyang teorya na kilala siya ng isa sa mga pari. Nagsisimulang magpanik ang lahat ngunit agad nilang nabawi ang kanilang kumpiyansa sa pag-aakalang sama-sama nilang matatalo kahit si Scarlett. Idineklara nila na misyon nilang alisin ang kasamaan sa mundong ito at si Scarlett ang nasa tuktok ng listahan ng mga pinakapinaghahanap nila. Sinabi nila sa kanya na ang maghatol sa kanya ay ang Inquisitor na pinangalan ng Cathar the Wise at lumabas ang isang pangit na kalbong matandang lalaki na parang siya ang pangunahing karakter. Sinabi niya kay Scarlett na siya ay mapaparusahan sa pagtatapon ng kanyang basura sa sagradong simbahan ngunit pagkatapos ay napansin niya ang ulo ng kanilang diyosa na estatwa sa kamay ni Scarlett. Nabasag ang salamin niya nang mapagtontong niya ang ginawa ni Scarlett at para parusahan siya. Nagpatawag siya ng siyam na spiked baseball bat. Gayunpaman bago pa man niya mailabas ang lahat ng panikin at ambusya ni Scarlett sa pamamagitan ng paghagis ng ulo ng rebulto sa kanyang mukha. Pagkatapos ay lumapit siya kay Cathar at hinugot ang kanyang magic necklace habang tinanong niya ito kung bakit sinusubukan niyang pigilan ang mga ito sa pagkamit ng kanilang grand mission na ihinto ang pilgrimage ng Saint Estiana. Nagsimulang umiyak ang lahat ng mga pari dahil sinira ni Scarlett ang ilang linggo ng kanilang pagsusumikap at nagpasalamat lang siya kay Cathar sa kanyang pag-amin bago siya pinaalis. Ang iba sa mga pari ay nagpahayag na sila ay maghihiganti sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanya at isa sa kanila ang naghahabol kay Scarlett gamit ang isang kutsilyo. Agad niya itong sinuntok sa tumpok ng mga durog na bato at ang iba pang mga pari ay nagpasya na makipagtulungan sa kanya. Gayunpaman ikinatutuwa ni Scarlett iyon dahil wala siyang pagkakataong saktan sila ng kontento nang hindi nakaramdam ng kahit katiting na pagkakasala tungkol dito. Di nagtagal dumating ang mga tanod ng lungsod roon upang tingnan kung ano ang nangyayari ngunit nang sila ay handa ng salakayin ang gusali lumabas si Scarlett na sinasabi sa kanila na inalagaan niya ang lahat ng mga terorista sa loob upang sila ay maaresto ng ligtas. Pagkatapos ay bumalik siya sa plaza ng lungsod kung saan ginagamot ng mga royal healers ang mga nasugatan sa utos ni Prinsipe Julius. Pinahahalagahan ni Scarlett ang kilos at pagkatapos ay nakita si Diana na tuwang-tuwa na kumakaway sa kanya. Biglang nasira ang kanyang karwahe at nagsimula siyang bumagsak sa lupa. Natarante si Scarlett at sinubukang sumugod sa kanya ngunit may ibang tumalo sa kanya. Ang nagligtas kay Diana ay si Leo na dumating sa lungsod noon at si Diana ay nabigla nang makita ang kanyang matitindi at mapagmalasakit na mga mata. Kinabukasan iniulat ni Sigurd kay Julius na ang kaguluhan sa lungsod ay nahawakan ng mahinahon at ang peregrinasyon ay umalis sa mga pader ng lungsod. Naniniwala si Sigurd na ang mga tagasunod ni Pomona ay hindi makakapinsala sa paglalakbay ngayon ngunit si Julius ay hindi sigurado. Ipinaliwanag niya na ang mga matataas na miyembro lamang ng Dianism ang nakakaalam na sila ni Scarlett ay pupunta sa lungsod upang matiyak na maayos ang paglalakbay ngunit ang mga pamiyan ay may nakahanda na bitag para sa kanila. Agad na napagtanto ni Sigurd na hinala ni Julius na mayroong isang especially iya sa gitna nila. Kinumpirma ni Julius ang kanyang mga pag-aalinlangan at binigyan siya ng misyon na makalusot sa simbahan ng Pomona at alamin kung ano ang kanilang hinahangad bago ang especially iya ay gumawa ng higit na pinsala sa kanila. Sa kabilang banda si Scarlett ay naglalakbay kasama ang pilgrimage at si Leo ay kasama rin niya. Hinihiling niyang malaman kung ano ang ginagawa nito sa banal na lungsod sa halip na pumunta sa kanyang hot spring tour. Sumagot si Scarlett na siya ay nasa tour ngunit pagkatapos ay narinig niya ang tungkol sa mga kawalang katarungan na ginagawa ng mga pamiyan sa mga tagasunod ni Saintess Diana kaya nagpasya siyang tulungan sila dahil hindi siya malayo. Si Leo ay hindi naniniwala kahit isang bagay sa kanyang kwento ngunit alam niyang walang saysay na pag-usapan ang bagay na ito ngayon. Sa halip pinag-uusapan niya ang mga patoto ng mga pari na binugbog at iginapos sa simbahan.
Sinabi nila na ang isang babaeng demonyo na may kulay pilak na buhok ay binugbog sila ng kalahati hanggang sa mamatay at ayaw nila itong harapin muli. Habang si Julius ay hindi napigil ang matawa sa narinig si Leo ay nahiya dahil isa lang ang ibig sabihin noon. Gayunpaman inosente si Scarlett na sinasabing hindi niya alam na may mga demonyo talaga. Sinusubukan niyang baguhin ang paksa sa pamamagitan ng pag-alok kay Leo ng ilang cookies ngunit nakatayo siya sa negosyo. Sinabihan siya ni Scarlett na huwag mag-alala dahil tinawag siya rito para tumulong sa paglalakbay. Sinabi ni Leo na hindi na kailangan iyon at sumagot si Scarlett na siya lamang ang makakatulong sa paglalakbay sa nais nila. Napagtanto na ngayon ni Leo na ito ay may kinalaman sa kanyang pagpapala at hindi niya ito maaaring pag-usapan ng lantaran dahil maaaring sinumpaan siya ng hari na patahimikin. Nagpasya siyang huwag munang pag-usapan ang bagay na iyon ngunit sinabi kay Scarlett na gaano man siya kalakas may mga bagay na hindi niya kayang hawakan ng mag-isa. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay sinasabi sa kanya na humingi ng tulong bago niya ipagsapalaran ang kanyang buhay. Kinagabihan habang si Scarlett ay payapang nagbabasa ng libro habang si Joss ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang harapan dalawang katulong ang dumating upang humingi ng tulong sa kanya. Sinabi nila sa kanya na kakaiba ang kinikilos ni Diana mula pa kahapon at naisip ni Scarlett na dapat siya ay natarante dahil nasira ang kanyang karwahe at halos mahulog siya sa lupa. Gayunpaman sinabi sa kanya ng mga katulong na iba ang sinasabi ng kanyang mga aksyon. Natagpuan ni Scarlett ang batang babae na humahajijek at gumulong-gulong sa kanyang kama at siya ay nag-aalala tungkol sa kanya. Nagpasya siyang makipag-usap sa kanya at sa sandaling makita siya ni Diana nagsimula siyang kumilos ng mas galit. Inilayo niya ang mukha kay Scarlett na tinakpan siya ng kumot at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sagot ni Diana sa tuwing nakikita niya ang kanyang mukha na aalala niya ang kanyang Prince Charming at naiintindihan agad ng lahat ang nangyayari. Tinulungan ni Scarlett na kumalma si Diana at saka tinanong kung na-love at first sight ba talaga siya sa kapatid niyang si Leo. Nahihiyang pag-amin ni Diana at bigla siyang niyakap ni Scarlett na ang sarap daw niya dahil si Leo ang pinakamagandang lalaki sa mundo. Gusto niyang iset up sila ng magkasama at para doon gumawa siya ng perpektong plano. Isang linggo pagkatapos nito nakarating sila sa bayan ng Memphis na sikat sa mga hot spring nito. Habang ang lahat ay nagpapahinga sa mga hot spring sinabi ni Scarlett kay Diana na oras na para isagawa nila ang kanilang plano. Nahihiya si Diana tungkol dito dahil iniisip niya na ito ay masyadong biglaan ngunit sinabi sa kanya ni Scarlett na kailangan niyang kumilos kung nais niyang makuha ang pag-ibig ni Leo. Ang unang hakbang para dyan ay ang pagbibihis ni Diana bilang isang pangkaraniwang babae para maanyayahan niya si Leo na makipag-date. Sinabi ni Scarlett kay Diana na kung ipapakita niya ang kanyang hidden side kay Leo tiyak na magiging interesado ito sa kanya. Nasa sabik ang Sainte sa marinig ito at pagkatapos ay biglang binuksan ni Scarlett ang bintana dahil alam niyang tinitiktikan siya ni Nanaka sa buong oras. Sinabi niya sa kanya na dahil narinig niya ang lahat dapat niyang bantayan sina Diana at Leo sa kanilang petsa at pinatunayan niya. Laking gulat ni Diana nang makitang nagsalita ang tuta at nang pinapasok siya ni Scarlett sa loob ng silid sinimulan nilang halikan ito ng dalawa. Ibinunyag ni Scarlett na alam niya na si Nanaka ay sumusunod sa kanya sa utos ng kanyang kapatid mula sa sandaling umalis siya sa kabisera. Pagkatapos ay tinanong niya si Nanaka kung naligo siya sa mainit na tubig upang makapagpahinga at sumagot siya na hindi niya gusto ang mainit na tubig. Sinabi sa kanya ni Scarlett na paligan niya siya mamaya at si Nanaka ay tumakbo palayo sa kahihiyan. Bago pumunta ibinunyag niya na katatapos lang maligo ni Leo at dapat silang lumapit sa kanya ng mabilis bago siya matulog. Ginagamit ni Diana ang pagkakataong ito upang pumunta sa silid ni Leo at kinakabahang tinanong siya kung gusto niyang maglibot sa lungsod kasama niya. Naalala ni Leo ang pag-uusap nila ni Scarlett kanina kung saan sinabi nito sa kanya na gusto ni Diana na kumilos bilang isang normal na babae at maranasan ang nightlife ng Hot Spring City. Hiniling niya sa kanya na huwag tanggihan ang kanyang kahilingan kung hihilingin niyang maglibot sa lungsod kasama niya at sa pag-iisip tungkol doon tinanggap ni Leo ang alok ni Diana. Nakita ni Scarlett na nagtagumpay ang unang hakbang ng kanyang plano at nagpasya siyang bumalik at mag-enjoy din sa nightlife ng lungsod na ito dahil nagsasaya siya sa palengke. Dumating doon si Julius at sinabi sa kanya ni Scarlett na mas maaga siyang dumating kaysa sa inaasahan niya. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya dito kung kailan siya ang dapat na maging pinakaabalang tao sa kaharian. Sumagot si Julius na gusto niyang tamasahin ang isang tahimik na gabi kasama ang kanyang paboritong laruan at sinabi sa kanya ni Scarlett na wala siya rito upang magsaya ngunit para sa isang mahalagang dahilan. Ipinahayag niya na narito siya upang obserbahan ang mga adventurer ng lugar na ito. Sinabi sa kanya ni Julius na habang ang ilan sa mga adventurer ay masasamang tao malamang na hindi siya makakahanap ng isang taong karapat-dapat na bugbugin ito.
Habang sinasabi niya ito, nakita nila ang isang adventurer na binabasag ang mga kaldero ng isang lokal na negosyo para ilabas ang kanyang pagkadismaya dahil natalo siya sa isang taya. Hindi siya tumitigil kahit pinakiusapan siya ng mga ngalakal at sinabi ni Julius kay Scarlett na natagpuan niya ang punching bag ngayon. Lumapit muna siya sa mga ngalakal, binigyan siya ng pitaka at binibili ang lahat ng kanyang mga gamit kasama na ang mga sira. Bilang kapalit ay humihingi siya ng pahintulot na gamitin ang natitirang mga bagay, gayunpaman gusto nila at ang mga ngalakal ay nagpapasalamat sa alok. Pagkatapos ay sinabi ni Julius kay Scarlett na mayroon na silang senyales ng go-ahead ngayon at agad niyang binasag ang isang palayok sa ulo ng isa sa mga lalaki bago isinuot ang kanyang mga buko para husgahan ang kanilang A. Sa kabilang banda, nanlamig si Leo nang pumasok si Scarlett sa kanyang devil mode, ngunit naalis ang atensyon niya doon nang tumuro si Diana sa isang larong panghuhuli ng goldfish. Siya ay nabigo upang mahuli ang anumang bagay dahil siya ay clumsy at makita ang kanyang pagpout ay nagpapaalala kay Leo ng isang batang Scarlett. Hinawakan niya ang kamay niya at tinulungan siyang makahuli ng goldfish at tuwang-tuwa si Diana. Gayunpaman nang tanungin ng tindera kung gusto niyang dalhin ang isda, tumanggi siya dahil pakiramdam niya ay malulungkot ang isda kung kukunin niya ito sa mga kaibigan nito. Sinabi sa kanya ni Leo na siya ay masyadong mabait at hindi alam ni Diana kung paano iyon sasagutin. Anyway, tuloy ang date nila at sobrang nag-enjoy si Diana. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng isang tindahan na nagbebenta ng tenga ng pusa at dahil may diskwento sa pagbili ng isang pares, pinasuot din niya si Leo. Pagkatapos noon, masayang naglalakad siya sa palengke nang dumating ang dalawang lasing sa magkabilang direksyon. Hinaila siya ni Leo patungo sa kanyang sarili at tinapik ang kanyang ulo, sinasabing huwag siyang lalayo sa kanya. Biglang napagtanto ni Diana na habang ito ay isang petsa para sa kanya, si Leo ay nag-aalaga lamang sa kanya. Nagalit siya at sinabihan siya na huwag siyang tretuhin na parang bata. Nagulat si Leo dito at humingi ng paumanhin sa ginawa niyang iyon. Ipinaliwanag niya na nakikita niya ang isang batang Scarlett sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Diana na bawiin ang pahayag na iyon dahil hindi siya katulad ni Scarlett. Sinabi niya na si Scarlett ay cool at maaasahan at sa kabilang banda siya ay isang clumsy village bumpkin. Lumuhad si Leo sa kanyang harapan, sinabi sa kanya na hindi ito totoo dahil ginagawa niya ang isang mahusay na trabaho bilang santo sa kabila ng kanyang murang edad. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang mahalagang asset sa kaharian at si Diana ay napipilitang ibunyag ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling iyon nakarinig siya ng kaguluhan sa malapit at nag-ambala at sa susunod na sandali isang kabalyero ang dumating doon upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa ginagawa ni Scarlett. Si Leo ay nagmamadaling umalis upang makita kung ano ang ginagawa ni Scarlett at sinabi sa kabalyero na ihatid ang santo sa kanyang silid. Sa kabilang banda, si Diyos at iba pang mga kabalyero ay nagpapatrolya din sa palengke kapag may mga ngalakal na nag-alok sa kanila ng ilang merienda. Kinukuha ni Diyos ang merienda, ngunit inalis sa kanya ni Pargares ang plato dahil naka-duty sila ngayon. Nagpakatanga si Diyos at nagmamadaling pumunta sa isang sulok na nagsasabing gusto niyang tingnan ang isa pang stall, ngunit ginamit niya ang pagkakataong basahin ang isang lihim na tala na nakuha niya mula sa mga ngalakal. Samantala, sa kaharian ng Vanquish, si Prinsipe Al ay abala sa pagsasanay nang dumating ang isang inquisitor mula sa simbahan ng Palmia na humihingi ng kanyang tulong tungkol sa isang mahalagang bagay. Pagkalipas ng ilang araw, tinawag ang isang konseho ng simbahan ng Palmian upang talakayin ang mga kamakailang insidente na nakapalibot sa paglalakbay ni Saintess Diana. Ang mga opisyal ng simbahan ay humihingi ng mga sagot mula sa mga inquisitor na nagtatanong kung bakit nabigo silang ihinto ang paglalakbay, gayong ito ang banal na misyon na ibinigay sa kanila ni Goddess Palmia. Nagsimulang magsisigawan at maghiyawan ang mga tao nang sabihin ni Pope Sargon sa lahat na huminahon dahil hindi na kailangang isama ang kanilang panty sa usaping ito. Sinabi niya sa kanila na nagtanim na siya ng isang especially iya sa mga tagasunod ni Diana at sapat na iyon para mapabagsak sila. Gayunpaman, habang tumatawa ang matabang pangit na bastard tungkol sa kanyang masamang plano, hindi niya namalayan na nakapasok na si Sigurd sa simbahan ng Palmian bilang isang kabalyero at narinig niya ang lahat. Samantala, ang pilgrimage ay isinasagawa pa rin at ngayon si Diana at ang kanyang mga tagasunod ay kailangang umakyat sa burol upang maabot ang isa sa mga kristal ng paglilinis. Naubusan ng stamina si Diana sa kalagitnaan at sinimulang sampain ang sinumang nag-aakalang magandang ideya na ilagay ang kristal ng purification sa tuktok ng burol. Hinihikayat siya ni Scarlett na patuloy na sumulong, ngunit ang kanyang mga salita ay walang gaanong epekto, gaya ng kay Leo na humawak sa kamay ni Diana at nagtanong kung dapat silang magpahinga kung ito ay sobra para sa kanya. Si Diana ay namula nang marinig ito at sa kanyang estado ng pananabik, sinabi niya sa kanya na kaya niyang umakyat sa burol buong araw nang walang tigil. Ang mga kabalyero ng banal na orden ay nasa likuran niya at sinimulan silang pag-alitan ni Pargares dahil sa pagiging mabagal kapag dapat nilang protektahan ang santo.
Sinabihan ni Scarlett si Pargares na magmadali sa mga kabalyero dahil alam niyang hindi madaling umakyat sa burol na nakasuot ng full plate armor habang sabay na nagbabantay. Tinawag niya silang lahat na bayani at sinabing tiyak na gagawin nila ang lahat sa kanilang makakaya upang iligtas ang santo sa pagdating ng panahon. Ang mga kabalyero ay nabighani sa kanyang pagkilos at sinimulan nila siyang tawaging Diyosa habang sila ay nakakakuha ng lakas at nagsimulang magmarcha ng paspusang bilis. Gayunpaman sa kanilang pag-alis pumunta doon si Julius upang kulitin si Scarlett tungkol sa pag-arte na parang isang inosenteng binibini. Sinabi niya na maaaring siya ay isang kontrabida batay sa kung gaano kadali niya manipulahin ang mga ito at kinuha iyon ni Scarlett Loki bilang isang papuri. Habang nagsisimula silang maglakad sa unahan sinabi niya kay Julius na kung sa palagay niya ay mananatili siyang malinis na babae nagkakamali siya. Gayunpaman sinabi niya na walang sino man ang makapaniwala na ang baliw na babaeng maharlika ay nagkaroon ng dalisay na puso. Si Scarlett ay hindi nagdamdam sa kanya gamit ang palayaw at bilang kapalit tinawag niya itong kanyang royal finest na siyang palayaw na ginagamit ng lahat ng uhaw na asong babae sa mga marangal na partido para sa kanya. Nagulat si Julius nang malaman na sinabi ni Leo kay Scarlett ang nakakahiyang palayaw na iyon at sa sandaling dumating si Diyos doon. Sinabi niya kay Scarlett na talagang komportable at masayahin siya kapag nakikipag-usap siya sa prinsipe. Hindi niya ito sineseryoso at sinabing mas matipuno siya kaysa sa tila na nagpapasaya kay Diyos. Ipinagmamalaki niya kung paanong ang mga kagubatan at kabundukan ay karaniwang kanyang likod bahay dahil siya ay isang kalahating duwende at sinabi sa kanya ni Scarlett na medyo humanga siya sa kanya. Nagtantrum si Diyos dito at tinanong kung paano niya ito mapapahanga at sa parehong oras isang langaw ang nagsimulang mang-istorbo sa kanya. Napagtanto ni Julius kung ano ang mangyayari sa malapit na hinaharap kaya pinuntahan niya si Leo at sinabi sa kanya na magpatuloy nang wala silang tatlo. Samantala si Diyos ay patuloy na humihingi ng pagkakataon kay Scarlett na ipakita ang kanyang scab-itiris ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa nakakainis na langaw. Habang papunta ang langaw kay Diyos bigla siyang tumalikod para salakayin ito at umatras ang malandi na kabalyero. Hindi niya maintindihan ang nangyayari habang itinutok ni Scarlett ang kanyang palad patungo sa langaw at gumamit ng malakas na wind spell para lumipad ito kasama ang langaw na kasing laki ng tao na lalong ikinainis niya. Di nagtagal pagkatapos nito ang partido ay umabot sa tuktok ng burol kung saan naka-install ang barrier crystal. Laking gulat ni Leo nang makita kung gaano kadilim sa loob ng isang taon matapos masipsip ang lahat ng katiwalian. Nang mapansin niya si Scarlett na papunta sa tent pinigilan niya ito dahil pupunta ito sa tent kung saan magpapalit daw ng damit ang Saintess at sinagot naman ni Scarlett na sa tent siya pupunta dahil isa rin siyang santo. Nagulat si Leo nang marinig ito at sa pagtawag ng isang katulong kay Scarlett na isang santo lalo siyang nabigla. Pinigilan niya ang kanyang kapatid na babae at humingi ng paliwanag ngunit hinihintay niya si Julius na tumigil sa pagtawa at magbigay ng pahintulot na magbunyag ng isang pambansang lihim. Sa sandaling makuha niya ang pahintulot sinabi ni Scarlett kay Leo na mayroong dalawang santo sa relihiyon ng Dianismo bagaman ang mundo ay alam lamang tungkol sa isa. Ipinaliwanag niya na mula pa noong ikatlong Saintess Diana mayroong dalawang santo na nagtatrabaho bilang isang pangkat upang linisin ang mga kristal. Ang isa sa mga santo ay naglilinis ng kristal habang ang isa ay nagpapatatag ng hadlang ngunit dahil si Diana ay walang kapangyarihan na gawin iyon ngayon ang responsibilidad ay bumaba kay Scarlett. Nagpalit siya ng damit ng isang santo at lumapit sa purification crystal para gamitin ang kapangyarihan ni Coronoa dito. Ibinalik niya ang oras at binubura ang mga dumi na hinihigop ng kristal na ikinamangha ng lahat. Sinabi ni Julius kay Leo na ang kapangyarihang tumalikod ay ang pinakapambihirang Reg Along makukuha mula sa Coronoa at ang maharlikang pamilya ay gustong protektahan si Scarlett mula sa anumang panganib. Kaya naman inilihim nila sa mundo ang kanyang kapangyarihan. Sa wakas ay naiintindihan na ni Leo kung bakit naging interesado ang maharlikang pamilya sa kanyang marahas na kapatid at naniniwala siya na ito rin ang dahilan kung bakit palaging nakikitag si Julius sa kanya. Pagkatapos ng paglilinis nagsimulang magtungo si Scarlett sa papalit-palit na tolda nang dumating si Diana roon upang sabihin sa kanya kung gaano siya kahanga-hanga. Napansin ni Scarlett na may kakaiba sa kanya at ipinahayag ni Diana na nagigilty siya dahil wala siyang magawa. Marahan siyang niyakap ni Scarlett na ngako na gagawin niya ang lahat para maibalik ang kanyang kapangyarihan ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa matalim na pagmasdan ni Leo sa kanila. Kinagabihan nakatanggap si Julius ng ulat mula kay Sigurd tungkol sa nunal na itinanim ni Pope Sargon. Kinabukasan patuloy na iniisip iyon ni Julius habang patungo sila sa kanilang susunod na destinasyon na isang bayan na nasa dulong hilaga. Buong-buo na ang takip ni Scarlett mula ulo hanggang paa dahil hindi niya tinitiis ng mabuti ang malamig na panahon at nang tanungin ni Julius ang dahilan sinagot niya ito na hindi niya maramdaman ang kilig na sumuntok sa isang tao kapag namamanhid ang kanyang mga kamay sa lamig.
Hiniling niya sa kanya na maghintay ng kaunti hanggang sa makarating sila sa lungsod dahil makakatanggap sila ng mainit na pagtanggap doon. Ngunit sa kanilang pagtataka walang laman ang mga lansangan at isinara ng mga tao ang kanilang mga bintana sa sandaling makita nila ang peregrinasyon. Tinanong ni Scarlett si Julius kung ito ang mainit na pagtanggap na sinasabi niya at wala rin siyang ideya sa sitwasyon. Sa sandaling iyon dumating doon ang alkalde ng lungsod at tinanong siya ni Julius kung ano ang nangyayari. Sinabi ng alkalde kay Julius na mayroong isang mangkukulam sa kanyang grupo na nanloko sa lahat na isipin na siya ay isang santo. Tinuro niya si Diana habang sinasabi iyon at ang mga kabalyero ay handa ng paghiwalayin ang ulo ng kalahati sa kanyang katawan sa mismong sandali. Ang alkalde gayunpaman ay nagdedouble at sinabi na ang banal na paglalakbay ay isang dahilan lamang para kay Diana upang mangikil ng pera mula sa mga lungsod na kanyang nadedaanan. Tumanggi siyang magbigay sa kanya ng anuman at huminahon si Pelgares para ipaliwanag na humihingi lang sila ng kaunting donasyon upang matuloy ang paglalakbay. Sumama rin sa usapan si Leo, sinabi sa alkalde na ang halagang naibigay sa pilgrimage ay galing sa pera ng buwis at ito ay pag-aari ng bansa. Sinabi niya sa kalahati na kung susubukan niyang pigilan ang pag-unlad ng peregrinasyon ang sakuna ay sasapit sa bansa tulad ng nangyari sa nakaraan. Tinutuya siya ng alkalde at sinabing wala siyang pakialam sa sinasabi ng kasaysayan dahil magiging ligtas ang kanyang bayan sa lahat dahil nakamit nila ang proteksyon ng isang tunay na santo. Agad niyang ipinakilala ang kanilang bagong santo na pala ay walang iba kundi si Terran. Bati ni Terran kay Scarlett, matagal na raw silang hindi nagkita at sinabi ni Scarlett na sa huling pagkikita nila ay nabasag ang pangit nitong ilong. Nagalit dito ang assistant ni Terran at sinabihan si Scarlett na babayaran niya ang panggugulo sa kanya. Ni hindi niya alam kung sino ang clown na iyon at ipinaalam sa kanya ni Julius na anak ito ni Pope Sargon ngunit may mukha itong makakalimutin kaya hindi kasalanan ni Scarlett. Sinabi niya sa kanya na ang clown na ito ay kabilang sa mga natalo niya sa party ni Kyle at handa na si Scarlett na gawin itong muli. Naiinip si Terran sa pagdinig nito at nag-spray siya ng hypnotizing powder sa kanyang harapan na ginawang simps para sa kanya ang lahat ng kanyang mga bantay. Handa silang gawin ang lahat para sa kanya at napansin ito ni Julius nang umabot sa kanya ang pulbos. Sinabi niya sa lahat na huwag huminga ng pulbos kung nais nilang magkaroon ng kanilang talino sa paligid. Tinanong ni Scarlett si Terran kung ganito rin ang kontrol niya kay Kyle at pinatunayan niya. Sinabi ni Scarlett na palagi niyang iniisip kahit si Kyle ay hindi sapat na tanga para makipaghiwalay sa kanya sa publiko ngunit ang kapangyarihan ni Terran ay nagpapaliwanag ng lahat. Iniisip ng dululuisip ni Terran na mahal pa rin ni Scarlett si Kyle sa kabila ng pakikipaghiwalay sa kanya at sinimulan niya itong pagtawanan na sinasabi na karapat-dapat ito. Hindi man lang naiinis si Scarlett dito at tinanong lang niya si Terran kung gumagana ang kapangyarihan niya sa mga babae. Sumagot si Terran na magiging bakla kung ang kanyang kapangyarihan ay maakit ang mga babae at iyon lang ang gustong malaman ni Scarlett. Isinuot niya ang kanyang mga buko at naghanda upang talunin ang kalokohan ni Terran na natakot at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin kaagad si Scarlett. Nagmamadali si Julius at ang iba pa sa kanyang pagtatanggol at samantala nagsimulang mag-spell si Scarlett para kanselahin ang hypnotizing powder. Gayunpaman ang anak ng papa ay gumagamit ng spell para patahimikin siya at kanselahin ang kanyang spell bago mag-utos sa ilang mage na pigilan si Scarlett. Nagbigay sila ng spell para itali siya sa bakal at sinabi ng clown na matapos siyang bugbugin sa huling pagkakataon dumating siya na handa. Sa kasamaang palad para sa kanya alam ni Scarlett ang tungkol sa kanyang kahinaan bago pa man sa kanya kaya handa siya sa sitwasyong ito. Ang mga kadena na pumipigil sa kanya ay biglang pumutol dahil ang kanyang mga hikaw ay talagang isang protective magic item. Pagkatapos ay sumugod siya, pinatumba ang clown sa isang suntok at pinabagsak ang mga magic casters kasama niya. Inaatake siya ng iba pang mga gwardya ngunit hindi sila mapapantayan sa hilaw na lakas at bilis ni Scarlett. Ibinaba niya ang mga ito nang walang kahirap-hirap at pagkatapos ay tinungo si Terran na humiling sa kanyang bodyguard na protektahan siya. Sinabihan siya ng nangingibabaw na mommy na mag-relax habang inilalabas niya ang kanyang letigo at sinimulang indayog ito habang ipinakikilala ang kanyang sarili bilang miyembro ng Inquisition. Madaling naiwasan ni Scarlett ang lahat ng kanyang mga pag-atake at pagkatapos ay pinatumba siya ng isang sipa na nagpabagsak kay Terran sa lupa sa takot. Pumatong si Scarlett sa kanya at sinabing dapat ay na-flat na niya ang kanyang mukha noong huli silang magkita. She gets ready to finish what she could not that time but her punch is blocked by a barrier. Laking gulat ni Scarlett nang makita niya ang hadlang na kagaya ng maaaring likhain ni Diana bago mawala ang kanyang kapangyarihan habang iniisip niya kung ano ang nangyayari dito. Narinig niya ang sigaw ni Diana at nakita niyang hawak ni Joss ang kanyang hostage. Tinanong siya ni Pelgares kung ano ang ginagawa niya at sumagot si Joss na gusto niyang umiwas sa bagay na ito ngunit hindi niya mapapayagan na mapahamak si Terran.
Itinutok niya ang kanyang kutsilyo kay Diana na nagpapakita na siya ay talagang isang especially iyan ng Palmian Church at higit pa rito isa siya sa kanilang mga inquisitor. Ang lahat ay nagsimulang tumawag sa kanya ng isang taksil ngunit si Diyos ay hindi nababahala doon. Nag-aalok siya na ipagpalit ang mga hostage upang tapusin ang usapin ng mapayapa at tumugon si Palgares na hindi sila nakikipagkalakalan sa mga terorista. Gayunpaman habang hinahawakan ni Diyos ang kanyang talon sa leeg ni Diana ay natarante si Leo at sumang-ayon sa trade-off. Agad na lumayo si Scarlett kay Terren at hinayaan ni Diyos si Diana na nagsasabing panalo silang lahat sa ganitong sitwasyon. Agad na sinugod ni Leo si Diana at sinabing ligtas na siya ngayon. Kapag ligtas na siya kinukutya ni Terren si Scarlett dahil sa hindi pagtama sa kanya sa pagkakataong ito at pagkatapos ay nagpatawag ng bagyo para mawala sa lugar sa tabi ng Diyos. Naubusan ng enerhiya si Scarlett nang mawala ang kanyang kaaway at napaluhod siya. Si Julius ay sumugod sa kanyang tabi at si Scarlett ay bumagsak sa kanyang mga bisig pagkatapos gumamit ng sobrang lakas. Hiniling niya sa kanya na magpahinga ng mabuti dahil aayusin niya ang mga bagay-bagay ngayon ngunit hiniling niya sa kanya na iwanan ang huling suntok para sa kanya. Sa kanyang panaginip natagpuan ni Scarlett ang kanyang sarili na naglalakad sa mga ulap. Nagtataka siya kung nasaan siya kapag tinawag siya ni Cronoa ang Diyos ng Oras. Yumuko si Scarlett para pasalamatan siya sa pagpapala sa kanya at nagulat siya dahil ngayon lang niya ito nakitang binubugbog ang mga tao sa tuwing tumitingin siya sa Earth. Gayunpaman ang kanyang pagnanais na lumaban para sa higit na kabutihan ang dahilan kung bakit siya ipinatawag. Inutusan ni Cronoa si Scarlett na tulungan si Diana na mabawi ang kanyang kapangyarihan na ninakaw ni Goddess Palmia at ng kanyang High Priestess. Pagkatapos ay sinimulan niya ang kwento ng detalyado na nagpapakita na ninakaw ni Palmia ang kapangyarihan ni Diana dahil mahal niya ito. Nagulat si Scarlett sa narinig ngunit sinabi sa kanya ni Cronoa na si Palmia ay palaging isang selosong babae at hindi niya gusto ito kapag binigay nito ang kanyang mga pagpapala sa mga tao. Nainis talaga siya nang binasbasan niya sina Diana at Scarlett kaya gusto niyang alisin ang kapangyarihan nila. Gayunpaman hindi pinapayagan ng mga Diyos na direktang makialam sa mortal na kaharian kaya gumawa siya ng replika ng kanyang sarili gamit ang kanyang buhok upang hindi lamang niya magamit ang kanyang mga pagpapala kundi maisakatuparan din ang kanyang awtoridad bilang isang Diyosa sa Earth. Gayunpaman maaari lamang siyang lumikha ng isang guwang na katawan at punan ito ng isang kaluluwa. Pinili niya ang isang batang babae mula sa modernong mundo na kung paano ipinanganak si Terren at ngayon ay gumaganap siya bilang direktang kinatawan ng Palmia sa mortal na kaharian. Ang layunin niya ay sirain ang buhay ni Scarlett at Diana dahil natanggap na nila ang mga biyaya ni Cronoa at walang pakialam si Palmia kahit sirain pa nito ang buong kaharian. Galit na galit si Scarlett nang marinig ito at sinabi na ang Diyosa ay parang isang asong babae at si Kronos ay sumasang-ayon lamang sa kanya. Nagpadala siya ng kumikinang na globo patungo kay Scarlett at nang hawakan niya ito naging pocket watch ito. Sinabi sa kanya ni Kronos na kung i-swing niya ang pocket watch na ito sa harap ni Terren ay maa-extract niya ang kapangyarihan ni Diana mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng isa pang regalo na nag-aalis ng itim na kulay sa kanyang buhok at nagpapalakas ng kanyang kapangyarihan sa limitasyon. Tinanong niya si Scarlett kung gusto niyang subukan ito ngayon at para doon nagpatawag siya ng mga punching bag na may mukha ng mga tiwaling maharlika. Natutuwa si Scarlett na gamitin ang kanyang pinahusay na kakayahan para i-demolish ang mga punching bag ngunit mas nasa sabik siyang isipin ang paggamit ng kapangyarihang ito sa totoong buhay.